Mr. Silent Channel. Kabanata 451 hanggang 460. Itinulak ni Shulizi ang dalawang kamay pasulong, at ang dragon ay lumiko upang kontrolin ang crane. Dose-dosenang matigas at matutulis na balahibo ng agila ang bumaril. Sa suporta ng kanyang malambot na kapangyarihan ng kaluluwa, at ang pagtaas ng diskarteng nakatagong sandata ng tangsek na si Chanaive ay nagkalat ng mga bulaklak, sa mas mabilis na bilis kaysa dati, dumiretso siya sa Lark Soul Master na si Zhang Zining at bumaril. Ngunit siya mismo ay nakarating na sa harap ni Gu Tianming. Nang makita ang malaking katawan sa harap ng kanyang mga mata, hindi na kayang pangalagaan ni Gu Tianming si Zhang Zining. Ang pangalawang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nagniningning, at isang pares ng mga pakpak ng agila ang biglang dumobble. Habang hinaharang ang mga balahibo ng agila hanggat maaari, isinara niya ito sa loob. Strike ng pakpak ng agila. Ang pangalawang kakayahan ng espiritu. Gayunpaman, laking gulat niya nang iwagayway ng matabang lalaki ang kamay sa kanya na nakangiti. Biglang huminto sa ere ang katawang tatama. Pagkatapos, isang malaking bahagi ng malamig na liwanag ang lumabas sa kanyang kamay. Namumulaklak ito palabas na parang paboril na binubuksan ng screen, na nilalampasan si Gu Tianming, at dumiretso kay Zhang Zining sa likuran niya. Ito ang ultimate move ni Fatty, sorpresa lang ang balahibo ng agila sa harapan. Bago tumama ang pakpak ng agila sa kanyang katawan, biglang bumaril ang matabang lalaki sa likuran, hindi nagbabago ang kanyang ngiti, at kumaway pa rin siya kay Gu Tianming. Hindi maganda. Nang gustong iligtas ni Gu Tianming si Zhang Zining, huli na ang lahat. Karamihan sa mga balahibo ng agila na iyon ay hinuranggan niya, ngunit ang ilan sa mga ito ay lumipad sa harap ni Zhang Zining. Si Zhang Zining ay isang purong control type spirit master, o isang sound control type. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa harap ay walang katapusan na malapit sa zero, ngunit ang kanyang kakayahang kontrolin ang pinakamalakas sa lahat ng tao. Pagharap sa Eagle Feather, siya ay nahuli at maaari lamang ay pakpak ang kanyang mga pakpak ng desperadong umiwas. Gayunpaman, ang ilang balahibo ng agila ay nagkamot sa kanyang katawan, na nag-iiwan ng mga galos. Nang akala niya ay nakatakas na siya, bumungad sa kanya ang malamig na liwanag ni Dapang. Tila mayroong hindi bababa sa daan-daang bakal na karayom na sumasaklaw sa lahat ng kanyang napipisil na mga ruta, at bawat bakal na karayom ay nakakabit sa isang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Walang paraan upang maiwasan ito. Isang buntong hininga ang narinig sa kanyang mga tainga, at kaagad pagkatapos ng serye ng ding-ding, siya ay nahulog mula sa langit. Zhang Zining, labas. Ang boses ni Li Jilong ay puno ng kawalan ng kakayahan, ngunit hindi niya maiwasang magligtas. Isang mukha lang, nang ang kalaban ay walang lumilipad na espiritong Panginoon, ang isa sa kanyang mga mahalagang uri ng kontrol na pang-espiritu ng digmaan ay wala na sa laro. Ang Shrek Academy ay talagang isang Monster Academy. Namula ang mukha ni Zhang Zining, at ang kanyang puso ay puno ng kawalang kasiyahan, ngunit ito ay isang laro, at ito ay parang isang larangan ng digmaan. Ito ay hindi na ang kawalang kasiyahan ay maaaring baguhin ang resulta. Nang ang taong matabang bumaba mula sa langit at tatamaan na sana si Tang Wulan, inikot din ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay, kinokontrol ang crane at hinuli ang dragon, dahan-daang ibinababa ang kanyang lakas, at inilagay siya sa tabi niya. Pagkataas pa lang ng kamay ng matabang lalaki, isang malaking recovery meat bun ang iniabot sa kanya. Ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig upang kumagat, at lumunok ng dalawa. Kasabay nito, si Xi na umangat sa hangin ay nakarating na sa hanay na malapit sa Hanyashang, si Mingang ang may pinakamahigpit na kontrol, at kapag siya ay nakalapit, halos wala ng posibilidad na bumalik. Ngunit si Han Yuchang ay nakakagulat na kalmado. Ang pangalawang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikislap, ngunit walang pagbabago sa kanyang katawan. Nakita niya ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan na parang may hinihila pataas, at pagkatapos ay bahagyang tinapik ang kanyang mga pakpak sa likod. Ibang-iba ang nararamdaman ni Xi sa mga oras na ito, tanging ang mundo sa kanyang harapan ay biglang naging itim at puti, at pagkatapos ay parang may nabasag, si Han Yuchang ay tila nasa harapan niya, at ang kanyang magaan na dragon na dagger ay inindayog kasama nito. Paglabas niya, dama pa siya sa bakanting lugar, lahat ay napunta sa wala, may bahagyang sakit sa kanyang balikat, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mahulog sa manipis na hangin. Sa mata ng ibang tao, biglang naglunsad ng pag-atake si Xi ng maaga, ngunit ang pag-atake ay nasa himpapawid. Pagkatapos ay ikinumpas ni Han Yuchang ang kanyang mga pakpak ng paru-paro, kasama ang kanyang mga daliri sa kanyang mga balikat, at pumailan lang sa hangin. Ito ay natigilan ang puso ni Tang Wulan, mind control. Imposibleng magpakita ng napakalaking paglihis ang pag-atake ni Xi. Ang dahilan ng sitwasyong ito ay iisa lang ang posibilidad, at iyon ay ang pagkalito niya kay Hanyashang. Ang Hanyashang na ito ay hindi lamang isang lumilipad na espiritu, kundi isang espiritu ng pagkontrol ng espiritu. Bumagsak si Xi mula sa langit, at sa sandaling ito, isang grupo ng nakasisilaw na apoy ang biglang sumabog. Hindi ito ang fireball ni Guyu, kundi si Liao Yao,
ang pinakamabilis na lumilipad noon. Hindi ko makita kung aling singsing ng kaluluwa ang kumikislap sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang buong katawan lamang ang nakikita niyang nakakulot sa hangin, at pagkatapos ay nahulog mula sa langit na parang meteorite. Ang target ay si XCXC, na may kakaibang bilis. Napakabilis, ngunit mayroon ding malakas na momentum. Anong klaseng martial soul ito? Meteorite. Bagamat si XCXC ay isang spirit master ng maliksi na uri ng pag-atake, nahulog siya mula sa himpapawid sa oras na ito ang oras upang maiwasan ang hindi maiiwasan. Ang sensitibong sistema ng pag-atake ay sinamahan ng mahinang depensa. Sa sandaling nahulog siya, binasag ni Li Yaoyao ang bola ng apoy ni Guyu at pinaputukan ito. Malinaw, ang kanyang pakikipagtulungan kay Han Yuchang ay hindi naganap sa isang araw o dalawa. Ang baywang ay humigpit, ang katawan ni XCXC ay lumipad ng paalang, at ang asul na pilak na damo ni Tangwulan ay humila. Hinayla siya patagilid, iniiwasan ang impact ni Li Yaoyao. Gayunpaman, hindi pinigilan ni Li Yaoyao ang momentum, sa halip, bumaba siya ng mabangis, tulad ng isang bulalakaw na rumaragasang papunta sa buwan, at ang target ay si Tangwulan. Naturally, nakikita nilang lahat na ang core ng 6 na tao sa Shrek Academy ay si Tangwulan. Atake ang control system. Tila hindi nakita ni Tangwulan si Li Yaoyao, hinayla ng kanyang kanang kamay ang asul na pilak na damo na humahara sa baywang ni XCXC, at inalog ito ng malakas. Biglang huminto ang pababang paggalaw ni XCXC, at nang muli siyang bumangon, muli siyang ipinadala sa ere, at ang target pa rin ay ang Butterfly Soul Master na si Han Yashang. Nagkita rin sa langit sina Ye Xinglan at Xiao Tiantian, ang katawan at espada ni Ye Xinglan ay nagsanib sa isa, naging medyo malamig na bituin at direktang kinuha si Xiao Tiantian. Ang liwanag ng bituin ay tumama kay Xiao Tiantian, ang kanyang matipunong katawan ay hamampos sa kanyang mga pakpak hanggang sa pinakamataas, ang kanyang mga kamay ay sabay na bumaril patungo kay Ye Xinglan, isang nakasisilaw na madilim na pulang bola ng liwanag ay biglang lumitaw sa hangin, na hamarang sa denaryanan ni Ye Xinglan. Ang Sword God Star ay namumukadkad at naging gintong liwanag, tulad ng hindi mabilang na mga bituin na namumulaklak sa isang iglap, isang mapusyaw na gintong halo ang lumitaw sa katawan ni Ye Xinglan, at si Zhou Changsungdo ay tila lumiwanag sa sandaling iyon. Ang Dark Red Light Sphere ay nabasag, at si Jianfeng ay dumating sa harap ni Xiao Tiantian sa isang iglap. Nagulat si Xiao Tiantian. Hindi niya inaasahan na magagamit din ni Ye Xinglan ang kapangyarihan ng Starlight para maglunsad ng pag-atake. At halatang mas fit kaysa sa sarili niya. Ang liwanag ng ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikislap, at isang pares ng mga sungay ang biglang lumitaw sa tuktok ng kanyang ulo, at isang layer ng madilim na pulang power grid ang sumabog na ang kanyang katawan ng sentro. Ang buong tao ay tila naging isang malaking parusa sa isang iglap. Ding! Ang Star God Sword ay tumalbog, at si Ye Xinglan ay wala nang samantalahin ang kawalan, na tila babagsak na siya. Ngunit sa sandaling ito, ang Star God Sword sa kanyang kamay ay gumalaw pataas, at ang ikatlong spirit ring ay nagniningning din. Isang malakas na liwanag ang biglang sumikat, kinansela ng kanyang katawan ang puwersa ng grabidad sa isang iglap, at biglang naging bituin at pumailang lang sa langit. Ito. Medyo matamlay din ang hitsura ni Li Jilong, natural na nakikita niya na ang martial arts ni Ye Xinglan ay dapat na nauugnay din kay Xing, kung siya ang may pananagutan, hindi niya magagamit ang Xing power ng maayos. Isang pahiwatig ng masamang pakiramdam ang sumunod. Kasabay ng pagyanig ni Tangwulan ang blue-silver grass gang na si XCXC at itinaas sa hangin, dumating na ang meteorite na binago ni Li Yaoyao, na may dumadagandong na momentum, solidong anyo nito, at nagninangas na apoy. Walang katulad na ipinakita ang explosive offensive power ni Xian. Nakaharap sa ganoong meteorite, itinaas ni Tangwulan ang kanyang kanang kamay, ang mga gintong kaliskis ay lumundag, at lumitaw ang mga golden dragon claws. Hinuyam niya ang kanyang mga kuko sa isang kamao, at ang lakas ng dugo sa kanyang katawan ay puno ng kahirapan. Sa isang iglap, isang layer ng gintong liwanag ang bumangon mula sa kanyang katawan. Ito ay hindi sa tulong ng kapangyarihan ng mga bituin, ngunit ang pagpapakita ng kanyang sariling dugo na pamamaga sa sukdulan sa isang pisikal na anyo sa labas ng katawan. Boom! Tumayo si Tangwulan sa lugar, at ang meteorite na binago ni Li Yaoyao ay tumigil sa harap ng kanyang kamao. Sa sandaling ito, ang buong oras sa obserbatoryo ay tila natigil. Ang gayong marahas na dagandong ay halos nakatawag ng atensyon ng lahat. Ang pag-atake ni Li Yaoyao ay kilala sa kanyang katapangan, at ang kanyang martial soul ay isang kakaibang meteorite. Sa katunayan, hindi siya makakalipad, ngunit magagamit niya ang kakayahan ng tail flame jet ng martial soul para tumaas sa langit, at pagkatapos ay mahulog para tamaan ang mga tao. Ang lahat ng mga espiritong kakayahan ay nagpapalakas din sa kanilang sarili kapag ginagamit ang paraan ng pag-atake na ito. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng pang-apat na singsing, ang lakas ng impact na ginawa niya sa lahat ay maaaring umabot ng higit sa 3,000 kilo. At kahit na hindi niya matalo ang kalaban sa isang suntok, maaari siyang agad na bumangon at muling umatake. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Mayroon siyang defensive power ng meteorite layer, at medyo malakas ang defense.
Ito ang sikat na mamamatay sa kanilang maliit na koponan, na kilala bilang nasa lahat ng dako sa larangan ng digmaan. Nagawa pa niyang baguhin ang kanyang direksyon sa hangin sa panahon ng impact. Ang kakayahang magpalit ng direksyon ay hindi gumana kay Tang Wulan, dahil hindi umiwas si Tang Wulan. Sa ganoong karahasang banggaan, ang dalawang tao ay tumitigil doon. Ano ang sitwasyon? Gumalaw ang figure ni Li Jilong at nasa malapit na siya. Kahit saang panig may problema, nagkaroon siya ng panahon para iligtas siya. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng marahas. Sa meteorite na binago ni Liao Yao, ang mga kuko ng gininto ang dragon ni Tang Wulan ang nasa gitna, at lumitaw ang ilang magagandang bitik. Pagkatapos, ang mga bitik na ito ay mabilis na kumakalat sa bawat sulok ng meteorite sa isang kisap mata. Sa sumunod na sandali, ang meteorite ay bumagsak at nabasag, si Liao Yao ay nagpakawala ng mahinang sigaw, at ang kanyang katawan ay mahinang nahulog mula sa meteorite. Isang asul na pilak na damo ang bumalot sa kanya at mahigpit na itinali. Ang mukha ni Liao Yao ay mapatla sa oras na ito, at ang kanyang buong katawan ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit mula sa nakaraang marahas na pagkabigla, ngunit ang pagkabigla sa kanyang puso ay higit pa sa pagkabigla na tiniis ng kanyang katawan. Paano ba naman kasi na isang kamay lang niya ang hamarang sa buong suntok ko? Kinamayan ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, medyo masakit ang buong kanang braso, hindi talaga magaan ang impact force sa sandaling iyon. Well, iyon lang. Ang pangalawa. Nakalabas na ang pangalawang tao ng Tianding Shinkong Soul Master Academy. Tumangala si Tang Wulan sa langit, ang pangatlong kakayahan ng kaluluwa ni Ye Xinglan, ang Sword Starfall, ay nahulog na mula sa langit. Sa ilalim ng nagniningning na bituin ni Zhou Tian sa obserbatoryo, ang kanyang Sword Star ay nahulog na parang isang shooting star na humahabol sa buwan. Kahit na matapos siyang makilala ni Tang Wulan, ito na talaga ang pinakamalakas na Sword Star na ginamit ni Ye Xinglan. Ang kapangyarihan ng mga bituin ay talagang madaling gamitin. Siyempre, ito ang tumutulong. Habang tumataas ang ika-4 na spirit ring, biglang tumahimik ang buong pagkatao ni Xiao Tiantian, hindi na malinaw ang kanyang mukha, at ang tanging nakikita niya ay isang pares ng dagwang mga mata. Ang napakaitim na pagmamataas ay bumangon sa kanyang katawan, ang kanyang mga kamay ay humampas sa hangin, at isang patong ng itim na daloy ng hangin ay sumambulat, na nagiging isang whirlpool sa hangin. Bumagsak si Jian Xingluo sa puyaw ng tubig, at ang puyaw ng tubig ay nanginginig ng husto. Sa sumunod na sandali, nawala si Xiao Tiantian. Sabay ding nawala si Ye Xinglan. Anong nangyari? Kakayahan sa klase ng espasyo. Hindi tama. Walang pagbabago bago ng mga elemento ng spatial na katangian. Sa susunod na sandali nang nabigla si Tang Wulan, ang madilim na pulang ilaw ay kumislap, at muling lumitaw si Xiao Tiantian sa hangin, ngunit hindi kasama nito si Ye Xinglan. Anong uri ng kakayahan ng espiritu ito? Nakabuka ang mga pakpak ni Xiao Tiantian, at bumaba siya mula sa langit. Habang nakabuka ang kanyang mga pakpak, mabilis na nagbago ang kanyang katawan sa hangin, at lumipad siya diretso sa guyo. Sa parehong oras, ang dalawang kamay ay bumaril mula sa kawalan, at isang grupo ng madilim na pulang ilaw ang biglang lumitaw sa harap ni Tang Wulan, tulad ng isang black hole, upang lumunin siya. Hindi mabilang na mga berdeng ilaw at anino ang bumaba mula sa langit. Ito ay isang piraso ng dahon ng kawayan. Ang mga dahon ng kawayan ay nagbago at lumiko sa hangin, tulad ng mga palaso, na tumatakip sa mga manunood, at kasabay nito ay itinatago ang figure ni Ye Zishu. Nakatago sa mga malalaking dahon ng kawayan, mayroong 7 dahon ng kawayan na ipinakita bilang ginto, na sumisipsip ng liwanag ng bituin sa hangin. Ang kanyang martial arts spirit ay tinatawag na Kikiao Kixingzo, at sa tuwing magdadagdag siya ng spirit ring, magkakaroon ng mas maraming pagbabago. Ang paglipad ay isa sa kanila. Ang 7-star bamboo leaf sa kanyang harapan ay ang kanyang pinakamalakas na paraan ng pag-atake, ang pang-4 na kakayahan ng espiritu. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula na ang labanan, 2 sa kanila ang wala na sa laro. Bagamat hindi kasing husay nila ang 6 na miyembro ng Shrek Academy, lahat ay may matatag na pundasyon at pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Kung hindi sila nag-break out, wala silang pagkakataon. Sa makatuwid, nang sumiklab si Xiao Tiantian, sumabog din siya. Sa kabilang panig, binuksan ng Skyscraper War Eagle na si Gu Tianming ang mga pakpak ng agila nito at diretsyong lumipad sa hangin na si Xi. Hinarang sa harap ng Butterfly Soul Master na si Han Yuchang. Lumiwanag ang ika-4 na spirit ring sa katawan ni Han Yuchang, at ang pakpak ng butterfly sa kanyang likod ay biglang dumobble, at tinapik niya si Tang Wulan sa hangin. Butterfly Wings, ito ang pangalan ng kanyang pang-4 na kakayahan sa espiritu. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na lumitaw ang dagat ng espiritu sa kanyang harapan, na baliw na nakakaapekto sa kanyang utak. Nasaan ang kontrol na ito? Ito ay malinaw na isang malakas na pagkabigla sa pag-iisip. Sa isang iglap, hinusgahan niya na ang espiritual na kapangyarihan nitong Han Yashang ay nakarating na sa Linghai Realm, at nasa parehong kaharian ni Guyu. Ang sariling mental na kapangyarihan ni Tang Wulan ay hindi pa napabuti mula nang marating niya ang gilid ng Linghai Realm. Ang Linghai Realm ay isang malaking threshold para sa kanyang espiritual na antas.
Siya ay nagsusumikap upang linangin ang Purple Demon Eye, naghihintay ng pagkakataong makalusot. Sa kanyang opinyon, kapag nabasag niya ang pang-apat na selyo ng Golden Dragon King sa pinakahuling panahon, tiyak na makakalusot siya sa Spirit Sea Realm. Sa sandaling ito, ang malakas na pagbabago-bago ng pag-iisip na nagmumula na parang alon ng dagat ay nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo, at ang pag-atake ni Xiao Tiantian ay lumitaw na sa kanyang harapan. Ang gintong halo ay lumitaw sa katawan ni Tang Wulan, at ang ginintoang dragon na katawan ay pinakawalan. Ang buong tao ay nakabalot sa isang layer ng ginintoang liwanag, at ang mga gintong kaliskis ay lumitaw at sumasakop sa isang malaking lugar. Ang buong katawan ay nababalot ng mga gintong linya, puno ng dugo. Bigla siyang tumingkayad, ipinulupot ang mga kamay sa tuhod, at pumulupot. Ang figure ni Xi sa hangin ay biglang naging ilusyon, at ang magaan na sandang ng dragon sa kanyang kanang kamay ay biglang naitapon, na may nakasisilaw na talam, lumipad siya diretso sa skyscraper eagle na si Gu Tianming, ngunit ang kanyang sariling katawan ay sunod-sunod na nagbago sa kawalan. Medyo nang pakiramdam ng volley at kawalan ng laman. Naramdaman lang ni Gu Tianming na ang mga kalaban sa kanyang harapan ay biglang naging hindi mabilang, hindi mahuhulaan. Nag-vibrate ang mga pakpak at lumipad palabas ang isang malaking balahibo ng agila, ngunit sa tuwing tila tinatamaan ng balahibo ng agila ang kalaban, palaging nakakalusot ang kalaban. Maya-maya, dumating si Xi sa harapan niya. Ang Guanglong Blade ay hinarang ni Gu Tianming gamit ang mga pakpak ng agila. Nakarating na sa kanyang harapan si Xi sa susunod na sandali. Isang gintong liwanag ang biglang lumabas sa kanyang kilikili. Naramdaman na lang ni Gu Tianming na masikip ang kanyang katawan at mahigpit na nakatali. Ang Dragon Dagger ni Xi Zheguang ay bumunot ng backhand, pinipigilan ang kanyang pag-atake sa pakpak ng agila, at sa tulong ng suntok na ito, bumangon siya sa himpapawid at tumayo ng nakabaligtad sa hangin. Ang gininto ang liwanag na bumabalot sa katawan ni Gu Tianming ay mabilis na kumalat paitaas, ngunit hindi maasikaso ni Gu Tianming ang pag-atake ng kidlat ni Xi. Masyadong mabilis ang pag-atake ni Xi, at tulad ng isang multo, palagi siyang lilito sa pinakamahirap na lugar upang labanan. Napabuntong hininga siya. Sa wakas, gininto ang liwanag ang bomb alot sa isa sa kanyang mga pakpak, umikot ang katawan ni Xi sa kalangitan, at pinigilan ng magaan na bagyo ng dragon si Gu Tianming mula sa pagbagsak mula sa langit. Matapos ay pepe ni Han Yuchang ang kanyang butterfly wings kay Tang Wulan, tumalikod siya at gustong tulungan si Gu Tianming, ngunit si Gu Tianming ay napigilan ni Xi, at atakehin na sana niya si Xi. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang matinding krisis, at ang kanyang katawan ay lumubog ng husto. Isang invisible sharp ang dumaan. Nagulat si Han Yuchang. Huwag kang gagalaw. Isang malaking kamay ang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran, at ang malamig na hininga ay nakapatong sa kanyang leeg. Napakalakas ng iyong mental power, at hindi ako sigurado kung mapipigilan kita kapag inatake mo ako sa pag-iisip. Pero nakakasigurado ako na kahit hindi ko mapigilan, siguradong nasa leeg mo yun o hindi sinasadyang nag-iwan ka ng mga bakas sa mukha mo. Kaya, dahan-dahan tayong bumaba. Si Han Yashang ay hindi pa naging ganoon kalapit noon, paano siya magpapadala ng mental attack sa ilalim ng kanyang magandang mukha. Sa galit, dahan-dahan lang siyang nahuhulog habang pumapapak ang mga pakpak. Muling tinalo ni Xi ang dalawa gamit ang sariling lakas. Sa kabilang panig, pumulupot si Tang Wulan at kinuha ang pag-atake. Ang mga dahon ng kawayan ay nahulog sa buong kalangitan, at kasabay nito ay tinakpan nila sina Tang Wulan, Gu Yu, Shu Lizi, at Shu Xiaoyan, na hindi pa gumagalaw sa malayo, ngunit ang kanyang katawan ay napuno ng malakas na gininto ang liwanag. Ang 7 gintong dahon ng kawayan na nakatago sa maraming dahon ng kawayan ay may kanya-kanyang pantirya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Gu Yu. Sa kanyang katawan bilang sentro, ang marahas na hangin ay lumakas, at lahat ng kalapit na dahon ng kawayan ay hindi makalapit sa kanyang katawan. Sa susunod na saglit, isang pilak na ilaw ang kumislap, at iniwasan niya ang suntok ni Xiao Tiantian at lumitaw sa tabi ni Shu Xiaoyan. Para kay Shu Lizi, siya ay nasa tabi ni Tang Wulan, kaya hindi niya ito kailangan na alagaan siya. Nang malapit nang ilabas ni Gu Yu ang kanyang kakayahan para protektahan si Shu Xiaoyan. Bigla, nakaramdam siya ng isang alon ng pagbabago-bago ng enerhiya, at nang lumingon siya sa likod na may pagtataka, narinig niya ang banayad na boses ni Shu Xiaoyan. Maliwanag na bituin. Ang Star Wheel Ice Rod na nagniningning na may nakasisilaw na kinang ay itinaas ang kanyang ulo, at sa sumunod na sandali, libu-libong bituin ang biglang sumabog. Ang matinding liwanag ng bituin na iyon, na umakma sa bituin ni Zhou Tian, ay agad na pumuno sa buong obserbatoryo. Lahat ng dahon ng kawayan ay agad na nawala ng walang bakas sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng bituin, 7 gintong dahon ng kawayan ang naiwan sa hangin at hindi makagalaw. Hindi lamang ang mga dahon ng kawayan, ngunit sa ilalim ng liwanag ng bituin, ang Xiao Tiantian na lumilipad sa kalangitan, at ang Kikiao 7-Star Bamboo Soul Master Leaf Book na nasa himpapawid pa rin, ay pinigilan ni Xi sa lupa, at ang Ferris War Eagle, si Gu Tianming, na nawala ng lakas sa pakikipaglaban sa ilalim ng gusot ng Master Utterfly, at si Soul sa ilalim ng gintong wika, ng clone ni Xi Shiying, naging ginto ang buong katawan niya sa ilalim ng liwanag ng bituin.
Sa hangin, ang susunod na sandali ay nahulog mula sa langit, na nagiging isang libreng landing. Ang mga nasa lupa na ay tuluyan nang nawalan ng kakayahang gumalaw. Sa sandaling ito, tila naging ginto ang buong mundo. Ang buong katawan ni Xu Xiaoyan ay napuno ng mga bituin, na parang isang diyosa ang bumaba, at ang mga gintong bituin ay naghabi ng nakakasilaw na kinang sa kanyang katawan. Sa kanyang noo, may extra pattern sa kanyang noo, na eksaktong kapareho ng star wheel sa tuktok ng kanyang star wheel eye stick. Sinabayan ni Zhou Tianxing ang paglabas ng kanyang mabituing liwanag, na parabang ang liwanag ay naging mas malambot, na parabang natagpuan niya ang kanilang Panginoon. Bahagyang lumutang ang katawan ni Xu Xiaoyan, at ang kaunting liwanag ng bituin ay mabilis na tumutok sa kanyang katawan. Ang mga pattern ng buong hanay ng mga stargazer ay lumiwanag lahat, at ang mga bituin sa kalangitan ay muling nagliwanag, at libo-libong mga ilaw ng bituin ang baliw na nagtipon patungo sa kanyang katawan. Nakatayo na muli si Tang Wulan sa oras na ito, nang makita ang eksenang ito, na bigla rin siya mula tenga hanggang tainga. Siyempre, hindi niya nakalimutang gumawa ng ilang hakbang pasulong, at pinigilan ang gintong Xiao Tian. Kasabay nito, itinapon niya ang isang asul na pilak na damo at sinalo ang dahon ng libro na nahulog mula sa langit. Iwasan mo siyang mahulog. Ang shadow clone ni Xe ay bumagsak sa lupa kasama si Han Yu Chang na bumababa mula sa langit, dinakarga at tumayo. Ganon din ang pagtingala sa kakaibang eksena sa langit. Nararamdaman ng bawat isa sa kanila na nagbabago ang hininga ni Xu Xiaoyan, na isang pangunahing pagbabago. 1. Mutation. Oo, tanging ang martial spirit mutation lang ang magkakaroon ng ganoong kalakas na pagbabago-bago ng enerhiya at mga pangitain sa kanyang harapan, at, sa paghusga sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, anuman ang mangyari, ito ay dapat na isang magandang pagbabago, at ito ay isang napakahusay. Napatulala si Li Jilong, at hindi niya akalain na magiging ganito ang kompetisyong ito. Sa katunayan, kahit na hindi sumikat si Xu Xiaoyan, ang resulta ng larong ito ay tiyak na mapapahamak. Ang pag-atake ni Xiao Tian o ang pagkabigla ni Han Yashang ay hindi maaaring magdulot ng malaking pinsala kay Tang Wulan. Sa mga tuntunin ng pagtitiis, tiyak na pangalawa si Tang Wulan sa lahat ng naroroon. Sa pagharap sa napakalakas na pag-atake mula kay Yuanan Yahui sa simula, lagi niyang kayang tiisin, lalo pa ang maliit na eksenang nasa harapan niya. Bagamat makapangyarihan din ang mga natatanging estudyante ng Heavenly Starry Sky Soul Master Academy, lahat sila ay mga foreign cultivation base. Ngunit kumpara kay Yuanan Yahui, ang pagkakaiba ay hindi isang grado. Kung nandito si Yuanan, gamit ang sarili niyang kapangyarihan, magagawa niyang talunin ang buong koponan ng kalaban. Si Tang Wulan ay orihinal na natatakot sa mga stargazer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginawang damit pangkasal ng Star Observatory si Xu Xiaoyan. Nagkaroon ng kislap ng liwanag sa hangin, at muling lumitaw si Ye Xinglan sa hangin. Naliligo sa liwanag ng bituin, siya rin ay isang gintong halo na umaagos, at ang nagniningning na kinang ay pinakawalan mula sa Star God Sword. Actually sumisipsip din ng star power. Gayunpaman, kumpara kay Xu Xiaoyan, isang maliit na bahagi lamang ang kanyang naabsorb, at pagkatapos ay dahan-daang bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit. Umupo ng direkta sa lupa na naka-crosslegged at magsimulang magnilay. Ang pagkakataon ay hindi maaaring palampasin, at ang pagkawala ay hindi kailanman darating. Ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay hindi kailanman nagkukulang ng kakayahang abutin ang pagkakataon. Ang ginto sa mga estudyante ng Tianding Starry Sky Soul Master Academy ay unti-unting kumupas, at ang kanilang kakayahang lumipat ay naibalik. Nang makita ang eksenang ito sa harapan nila, bakit hindi sila nabigla? Ang larong ito ay hindi na kailangang magpatuloy, ang resulta ay tiyak na mapapahamak. Tumingin si Tang Wulan kay Li Jilong na natulala, mabilis na naglakad, at bamulong, "Senyor, tingnan mo ito." Noon lang nagising si Li Jilong at walang malay na nagtanong, "Kaklase mo, si Wan ay kamag-anak ni Xingli?" Tumango si Tang Wulan. Huminga ng malalim si Li Jilong, "Wala pa akong nakitang Soul Master na napakalapit kay Xingli. Ito talaga. Gusto niyang sabihin na kung siya ay mula sa aming kolehiyo, ayos lang. Siya ay nasa Tianding Xingkong Soul Master Academy sa loob ng maraming taon, at may napakalalim na pangunawa sa Star Observatory. Sa oras na ito, ang Star Power Baptism na ito, anuman ang uri ng mutation na dulot nito, ay tiyak na magdadala ng malaking benepisyo kay Xu Xiaoyan. Ang ganyang estudyante, imposible kung hindi henyo. Kung malilinang ang gayong tao, ito ay magiging isang walang kapantay na pagpapabuti para sa buong Tianding Starry Sky Soul Master Academy. Ngunit malinaw na imposible ito, ang mga tao ay nagmula sa Shrek. Sinabi ni Tang Wulan, "Senyor, hindi mo ba maabala ang mabituing kalangitan, ang kasalukuyang sitwasyon ni Xiaoyan?" Siyempre naman. Pinutol siya ni Li Jilong, at same time na sinabi, "Bagaman hindi siya estudyante ng aming kolehiyo, ang kakaibang sitwasyong ito ay isang pakikipagsapalaran para sa kanya at isang enkwentro para sa amin. Ibabahagi namin ang impormasyong ito. I-record ito at isave ito. Ito ay magiging napakahalaga para sa paggamit ng Star Power. Huwag mag-alala. Ang kapangyarihan ng bituin ay walang limitasyon, kaya hayaan siyang maunawaan ito."
Pagkasabi nito, lumingon siya sa 6 na estudyante ng Tianding Starry Sky Soul Master Academy at sinabing, maingat din ninyong nauunawaan ang mga pagbabago sa kapangyarihan ng bituin, at tingnan kung makikita ninyo ito. Oo. Ang 6 na tao na pinamumunuan ni Xiao Tiantian ay tumugon ng magalang. Kaya lang hindi masyadong mataas ang espiritu ng 6 na tao ngayon. Bilang namumukod tanging kabataang henerasyon ng Tianding Shinkong Soul Master Academy, palagi nilang itinuturing ang kanilang sarili na napakataas. Sa edad na wala pang 20 taong gulang ay maaaring maabot ang ika-6 na ring cultivation base, at 3 sa 6 na tao ay mahusay sa pagkontrol. Sa Tianding City at ilang kalapit na lungsod, palagi silang hindi magagapit. Lalo na ang Demon King na si Hua ni Xiao Tiantian ay napakalakas. Ngunit ngayon, sa pagharap sa Shrek Academy, na ang cultivation base ay karaniwang mas mababa kaysa sa kanila, at mas bata pa, sila ay ganap na natalo ng ang kalaban ay walang Flying Soul Master. Ito ay isang puwang sa pinagmulan ng lakas. Paano natin hindi hahayaang malungkot sila? Ang wave ng star power engravings na ito ay tumagal ng mahigit 1 oras bago dahan-daang bumagsak ang katawan ni Xu Xiaoyan sa lupa. Sa kanya, maraming light spot ang lumitaw. Ginamit ni Tang Wulan ang kanyang mental power, at malamang na binilang niya ang mga ito. May mga 365 butik ng liwanag. Naka-crossleg si Xu Xiaoyan sa lupa, tumatakbo si Zuan Chenggang, at ang 365 golden light spot sa kanyang katawan ay bahagyang nakikita. Ang kanyang Star Wheel Eye Stick ay nakatayo sa kanyang gilid, at ang Eye Stick ay ganap na ginto, lalo na ang tuktok na Star Wheel. Ang loob ay tila naging malabo, na parang ang mga bituin ni Zhou Tian ay may tatak dito, matamang nakatingin, may pakiramdam na tumangala sa mabituing kalangitan. Dapat nag-evolve na ang spirit niya, at least nag-evolve na ang Star Wheel. Ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa katawan ni Xu Xiaoyan ay hindi naging mas malakas, ngunit ang pakiramdam na ibinibigay nito sa mga tao ay dalisay. Tila siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng liwanag ng bituin, at ang kanyang buong pagkatao ay naging malinaw, hindi maipaliwanag na kakaiba. Sa mahabang panahon, si Xu Xiaoyan ang pinakamahina sa koponan, umaasa lamang sa kontrol ng Star Wheel Ice Rod sa gabi at kalaunan ng unang Spirit Ring Star Wheel Chain ay sa wakas ay magagamit sa araw, maaari itong ituring na gumaganap ng isang tiyak na papel. And this time, parang nag-improve na talaga siya. Si Zhou Tianxing daw ay unti-unting bumalik sa normal, at ang liwanag ng obserbatoryo ay unti-unting nagtagpo. Ang liwanag ng bituin sa katawan ni Xu Xiaoyan ay tila na-absorb pabalik sa kanyang sarili, tahimik na naglaho. May dagdag na patong ng makintab na ningning sa kanyang orihinal na napakagandang mukha, at nagkaroon ng mahinang sinag ng mahalagang liwanag. Huminga ng malalim, dahan-daang iminulat ni Xu Xiaoyan ang kanyang mga mata, at bahagyang namula ang kanyang mukha nang makita niyang lahat ng tao sa paligid niya ay nakatuon sa kanya. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Tang Wulan. Bahagyang sumimangot si Xu Xiaoyan, nakakamangha, hindi ko masabi. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, naiintindihan na ni Tang Wulan. Hindi niya alam ng malinaw, pero ayaw niyang magsabi ng kahit ano rito. Senyor, nahihiya akong istorbohin ka ngayon. Naka-recover na si Xiaoyan, kaya aalis na tayo. Sabi ni Tang Wulan kay Li Jilong. Tumingin si Li Jilong kay Xu Xiaoyan, babae sa paaralan, napaka-espesyal ng nangyari sa iyo. Naitala namin ang buong proseso. Pag-aaralan namin ito mamaya. Maaari ka bang mag-iwan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mas makikipag-usap kami sa hinaharap? Okay. Matapos matanggap ang napakalaking benepisyo, tiyak na hindi tatanggihan ni Xu Xiaoyan ang kahilingang ito, na iniiwan ang numero ng komunikasyon ng kanyang soul guide. Siyempre, ito ay talagang kapaki-pakinabang lamang kung kukuha ka ng soul communicator pagkatapos mong bumalik. Ngayon ang communicator ay kinuha na ng kolehiyo. Tahimik na lumabas ng Tianding Shinkong Soul Master Academy, sumakay sa kotse. Nagmaneho si Xi patungo sa susunod na lungsod ayon sa mapa. Ito ay isang magandang paraan upang matuto mula sa akademya. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay talagang nakakatulong para sa aming pagpapabuti. Sa susunod na lungsod, ang aming diskarte ay dapat na mas mataktika. Sinabi ni Gu Yu, sa susunod na lungsod, magiging napakabuti pa ba ng ating swerte? Sa pagkakataong ito, nakilala ko ang senior na nagtapos sa Shrek Academy. Ngumiti si Tang Wulan, at kumuha ng isang pirasong papel mula sa kanyang mga braso. Bago ako umalis, tinanong ko si Senior Lee, ang kolehiyo namin ay puno ng mga peach at plum. Aling kolehiyo ang hindi handang kumuha ng mga tao mula sa Shrek Academy para maging guro? Binigyan ako ni Senior Lee ng isang listahan, at kukunin namin ito. Kabilang sa mga lungsod na pupuntahan namin doon ay ang mga mag-aaral kung saan matatagpuan ang aming mga senior na nagtapos sa Shrek, at ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga nakatatanda na ito. Sa pamamagitan ng mga ito, maaari kaming makipag-ugnayan ng maaga. Okay lang iyan. Napatulala siyang tinitigan ni Gu Yu. Sinabi rin ni Xu Xiaoyan, Captain, naisip mo bang gawin ito dati? Ito ay isang magandang paraan. Alam kong dapat nating gawin ito sa simula pa lang. Sinabi ni Tang Wulan, Xiaoyan, dapat ma-mutate ang iyong martial soul, tama ba? Ano ang nararamdaman mo?
Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Xu Xiaoyan, it's mutated. I didn't expect na may ganoong kalaking star power doon. Sa simula, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero nalaman ko na pumasok sa katawan ko ang napakalaking star power na iyon. Maya-maya, mabilis itong sumanib sa martial soul ko, at pagkatapos ay parang mabilis na lumaki ang martial soul ko, na masasabi ring nagising. Kung tama ang aking pakiramdam, ang aking orihinal na espiritu ng martial arts ay dapat na wala pa sa gulang, o may depekto. Kaya't ito ay haantong sa iba't ibang mga kondisyon sa araw at gabi. Bagamat ang depektong ito ay kasunod ng aking paglilinang unti-unti itong bumubuti, ngunit ito ay palaging umiiral, at ito ay magkakaroon ng mas malaking epekto mamaya. Ngunit sa pagkakataong ito ang pagsipsip ng kapangyarihan ng bituin ay nakatulong sa akin upang mabagbag, at sa parehong oras, ang mga depekto na ito ay nakatulong sa akin upang maalis ang mga depekto sa parehong oras. Ang martial soul ay naging mas dalisay. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, bakit pakiramdam ko pagkatapos mong makuha ang napakaraming kapangyarihan ng bituin, ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa ay hindi gaanong bumuti. Si Xu Xiaoyan ay nagpakita ng kakaibang hitsura sa kanyang mukha, at sinabing, kung mayroon ka, may mawawala sa iyo. Nabayaran na ang aking martial arts, ngunit ang ilan sa mga ito ay nawala din. Ang aking Star Will Eye Stick ay dapat napalitan ng pangalan na Star Stick. Oo. Ang aking mga katangian ng yelo ay natangay na ng mga star power na iyon. Puro Star Wheels na lang ang natitira. Nagulat na sinabi ni Tang Wulan, magagawa mo pa ba ito? Sa madaling salita, nawala ang iyong orihinal na katangian ng yelo na mga kakayahan ng kaluluwa. Tumango si Xu Xiaoyan. Sinabi ni Gu Yu, pagkatapos magbago ang iyong Star Rod, nagbago ba ang iyong soul skills? Ngumiti si Xu Xiaoyan at sinabi, syempre. Kung hindi, hindi ba sulit ang pagkawala? Nag-evolve na ang spirit ko, kaya natural na mag-evolve ang spirit ability ko. Malaki ang pagbabago ng tatlo kong spirit ability. Ang susunod na laban ay, tingnan mo. Mula ngayon, tulad ng kapitan, ako ang magiging attack control system. Nag-thumbs up si Tang Wulan, at nakita niya na pagkatapos mag-evolve si Wan, tila naging mas kumpiyansa si Xu Xiaoyan. Xinglan, ikaw naman. Mukhang naka-absorb ka ng star power ngayon. Ano ang nararamdaman mo? Bahagyang ngumiti si Ye Xinglan, ang aking martial soul at star power ay napakalapit din, ngunit sila ay medyo stable. Sa makatuwid, ang soul power lang ang mapapabuti sa pamamagitan ng pag-absorb ng star power. Ako ay nasa level 40 na. 40 antas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maging sina Xi at Xu Lizi na nasa harapan nila ay hindi napigil ang tumalikod. Tuwang-tuwang sinabi ni Xu Lizi, Sister Xinglan, congratulations. Sa wakas level 40 na. Ngumiti si Ye Xinglan at tumango. Ang 40 antas na si Ye Xinglan ay kailangan lamang na magsama ng isang bagong espiritu at magkaroon ng sarili niyang pang-apat na spirit ring upang makapasok sa kaharian ng sekta ng kaluluwa. Siya rin ang una sa 6 na miyembro ng pangkat na pumasok sa ika-40 antas. Sa talento ni Ye Xinglan at sa lakas ng Star God Sword, kapag naabot na niya ang level 40, ang kanyang kabuuang lakas ay hindi kailanman hihina kaysa kay Yuan Enyahui. Sinabi ni Tang Wulan kay Xi, huwag magmadaling pumunta sa highway. Humanap ng lugar na nagbebenta ng mga Soul Guide Communicator. Bumili tayo ng communicator. Isa lang ang epekto ng pagbili ng communicator. Hello, ikaw ba si Senior Zhang na nagtapos sa Shrek Academy? Kami ay mula sa Shrek Academy. Gaya ng sinabi ni Tang Wulan, ang Shrek Academy ay puno ng mga peach at plum, at inaalagaan niyang mabuti ang mga nakababatang kapatid sa parehong kolehiyo. Higit pa rito, isang magandang bagay para sa mga kolehiyong ito na magkaroon ng mga mahuhusay na estudyante mula sa Shrek Academy na dumating upang makipagpalitan ng mga ideya. Sa mga sumunod na araw, naging maayos ang takbo nila at 2 beses sa isang araw ang palitan. Sa wakas ay matagumpay na nakumpleto ang ika-9 na nilalaman ng pagtatasa. Sa huling pagkakataon, makakapasa ako sa huling pagsusulit at makakabalik sa kolehiyo ng sabay. Walang seniors ang Sun Moon Royal Soul Teacher Academy. Hindi ba sila ang nangungunang universidad sa mainland China? Bakit? Nagtataka na tanong ni Xu Xiaoyan. Sinabi ni Tang Wulan, narinig ko mula sa nakatatanda sa nakaraang kolehiyo na ang Sun Moon Royal Soul Master Academy ay minsan nang nawasak, at ang pagkawasak ay may direktang kaugnayan sa ating akademya. Noon pa man ay napakagalit nila sa ating akademya. Kaya naman, ang Sun Moon Royal Academy ay ang tanging akademya na ayaw mag-recruit ng mga mag-aaral ng Shrek Academy bilang mga guro. Siyempre, ang ating mga nakatatanda ay hindi gustong magturo sa Sun. Ang puot sa amin ng Spirit Master Academy ay hindi kailanman nabawasan. Sinabi ni Xi, kung gayon, pipili pa ba tayo dito? Narinig ko ang tungkol sa Sun Moon Royal Soul Master Academy. Medyo makapangyarihan din daw ang mga elite na nililinang nito. Maraming matataas na federasyon ang nagmumula sa akademyang ito. O magpalit ng isa. Lugar. Walang pakialam nang umiti si Tang Wulan, kumikislap ang kanyang mga mata, ano ang layunin ng ating panghuling pagsusulit. Kinuha ng kolehiyo ang lahat ng ating mga gamit at hinayaan tayong pumunta ng mag-isa. Ang pagkuha ng huling pagsusulit na ito ay isang karanasan para sa atin.
Hindi lang natin kailangang tapusin ito. Mga pagsusulit, mayroon pa talagang makukuha sa mga pagsusulit. Wala ka bang tiwala? Namilog ang mga mata ni Exie, at binigyan niya ng thumbs up si Tang Wulan. Sabik na sinabi ni Xu Xiaoyan, hindi pa ako nakakalaro sa mga nakaraang laro. Kalmadong sinabi ni Ye Xinglan, oo, hindi pa ako nakakalaro. Sumulyap si Guyu kay Tang Wulan, ito na ang huli, tama. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, isang ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil ito ay isang matandang kalaban, maaari lamang itong manalo, hindi matalo. Nanalo, may mga dagdag na puntos. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang umalangaw sa loob ng sasakyan. Ang tunog ay biglang lumitaw, at ito ay nagulat sa lahat. Teacher Wu. Bulalas ni Tang Wulan. Pagkatapos ay nakita niya si Wu Changkong sa labas ng bintana. Si Wu Changkong ay parang naglalakad sa kawalan, bahagyang sinusundan ng kanilang high-speed na sasakyan, at ang boses ay nagmula sa kanyang bibig. Napaawang ang bibig ni Tang Wulan, Teacher Wu, naririnig mo ba kami? Sinulyapan siya ni Wu Changkong sa bintana at tumango. Ikaw ay kumakatawan sa karangalan ni Shrek. Dahil pinili mo ang Sun Moon Royal Soul Master Academy, hindi ka dapat mabaigo. Sasamahan kita. Bilang pinuno ng pangkat, mayroong kompetisyon sa pagpapalit na pinamumunuan ng guro, na mas formal. Pansamantalang nagtanong si Tang Wulan, ilang puntos ang maaaring idagdag. Sinabi ni Wu Changkong, kung manalo kayo, lahat kayong anim ay may buong marka, kasama ang dagdag na 10 puntos. Sa madaling salita, bawat isa sa inyo ay maaaring magbigay ng isa pang 50 puntos na higit pa. Ang isang salita ay naayos na. Sumang-ayon si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Kung makakakuha siya ng napakaraming puntos, makakamit ang kanyang layunin. 6 na tao ang nagbibigay ng dagdag na 300 puntos, na sapat na para makatulong sa maraming kaklase. Mahinahong sinabi ni Wu Changkong, kung matatalo ka, masasayang ang iyong mga nakaraang pagsisikap. Mabibigo ang lahat. Napakalupit. Napatulala si Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, ang mga hinaing sa pagitan ng dalawang akademya ay magiging mas seryoso kaysa sa iyong iniisip. Kaya, kung matalo ka, ako ang sisisihin at magbibitiw sa akademya. Ito ay hindi lamang malupit sa amin, ngunit si Teacher Wu ay malupit din sa kanyang sarili. Nagsimulang magsisi si Tang Wulan kung pinili niya ang Sun Moon Royal Soul Master Academy o hindi. Medyo mabigat talaga ang pressure na ito. Mingdo. Ang pinakamodernong lungsod sa Daoluo Continent, ang Mingdo ay matatagpuan sa kanluran ng mainland, at ang core ng buong kanluran. Sa sandaling makapasok sila sa lugar ng Mingdo, nakita ni Tang Wulan at ng iba pa ang isang eksena na bihirang makita sa ibang mga lungsod. Iyan ba ay isang mabilis na kotse? Isang mataas na altitude na mabilis na kotse. Sumigaw si Xu Xiaoyan, itinuro ang isang lumilipad na bagay sa kalangitan. Sinabi ni Exie, dapat. Unti-unting bumagal ang daloy ng trapiko sa harapan. Mula sa malayo, makikita mo na sa high-speed exit, mayroong 12-12 ng meka na nagpapatrolya doon, hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Biglang sinabi ni Exie, hindi ba sila nagpapa-identify? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ay nakaramdam ng biglaang pagkabigla. Ang bawat isa ay may sariling sertipiko ng pagkakakilanlan, na isang metal card na nagtatala ng impormasyon ng pagkakakilanlan. Lahat sila meron. Gayunpaman, lahat sila ay kinumpiska bago umalis sa kolehiyo. Ito. Biglang sinabi ni Tang Wulan, ang akademya ay nag-udyok sa amin na pumunta sa Mingdo bilang huling hintuan. Dapat ay ganito ang layunin nito. Talagang nasa lahat ng dako ang mga pagsusulit. Hindi nakakagulat na kahit ang aming mga ID card ay kailangang kumpiskahin. Tumingin sa kanya si Xu Lizhi, ano ang gagawin? Kung wala kang ID card, tiyak na tatanungin ka, at pagkatapos ay hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang mangyayari. Kung tutuusin, wala pa sa kanila ang nakaharap sa ganoong sitwasyon noon, at hindi rin sila nakatagpo nito sa mga lungsod na kanilang pinagdaanan noon. Exie, hilahin mo ang kotse hanggat maaari. Sinulyapan ni Tang Wulan ang layo ng highway exit sa unahan, at agad na sinabi kay Exie. Si Exie ay nagmamaneho kamakailan, at ang kanyang mga kasanayan ay bumuti ng malaki. Iwan ang sasakyan. Tanong ni Exie, posible bang ipakita sa atin ni Mr. Wu ang identity certificate? Hindi ba ngayon lang niya tayo sinundan? Tulad ng sinabi niya, tumingin siya sa bintana, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay walang muwang. Naroon ang figure ni Wu Changkong sa labas ng bintana. Kalimutan mo na, kapag hindi ko sinabi. Sinabi ni Tang Wulan kay Guyu sa tabi niya, hintayin mong maging ganito ka. Papalapit na ito ng papalapit sa exit ng highway sa unahan. Gaya ng inaasahan nila, may isang espesyal na tao sa labasan na siyang responsable sa pag-check ng ID card ng mga tao sa mga dumadaang sasakyan. Sa isang kislap ng silver light, nawala si Guyu sa loob ng kotse. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa himpapawid na may 10 metro ang layo, habang nakabilog ang kanyang mga kamay, isang malaking bola ng apoy ang lumabas ng mabangis at dumiretso sa himpapawid. Ang bolang apoy ay higit sa 3 metro ang lapad, na may malakas na momentum, tulad ng pagsikat ng araw.
Habang lumilipad ito, patuloy na lumalakas ang volume nito, na naglalabas ng nakasisilaw na apoy. Matapos may padala ang bowl ang apoy, isang pilak na ilaw ang kumislap. Nawala si Guyu sa hangin. Maging ang mga dumadaang sasakyan o ang mga mecha na responsable sa pagpapatrolya, agad silang naakit ng bowl ang apoy na biglang umakyat sa langit. Mabilis na umalis ang ilang mecha, hinahanap ang figure ni Guyu. Ngunit mas nakatuon ang kanilang atensyon sa bowl ang apoy. Tahimik na huminto ang sasakyan at huminto. Sa langit, biglang sumabog ang isang bowl ang apoy. Sa isang dagandong at malakas na ingay, hindi mabilang na mga spark ang lumipad sa kalangitan, tulad ng pinakamagandang paputok. Anuman ang lakas ng pag-atake, ang ginawa ni Guyu ay gawing malakas ang bowl ang ito hanggat maaari. Bumukas ang pinto at tahimik na lumabas ng sasakyan ang 6 na tao. Hindi agad sila umalis. Sa katunayan, maraming sasakyan ng Soul Guidance ang huminto sa oras na ito, at bumaba ang mga tao sa mga sasakyan upang panuurin ang bowl ang apoy sa kalangitan. Sinulyapan ni Tang Wulan ang nakapalibot na sitwasyon, pagkatapos ay bumigkas ng mahinang boses, "Go!" Ang 6 ay madaling lumiko sa guardrail, at mabilis na sumugod sa malayo. Sa tulong ng takip ng gusali, mabilis itong sumugod sa isang tumpok ng mga gusali sa tabi ng highway. Ang mga sirena ay nagmula sa highway sa oras na ito. Hinayla ni Tang Wulan si Shu Lizzie, kinuha ni Ye Xinglan si Shu Xiaoyan, ang light steam bonds at wind element aid ni Guyu, lahat ay lumipad na parang lumilipad palayo. Pagkatapos magmadali ng ilang kilometro, sumakay sila ng bus papuntang Mingdo City, at natahimik ang 6 na tao. Kung tutusin, 13 o 4 na taong gulang pa lamang sila, at hindi sila madaling mapansin. Binili ni Tang Wulan ang mga tiket at ipinamahagi ito sa kanyang mga kaibigan, at pagkatapos ay nakakita siya ng pamilyar na mukha. Si Wu Changkong ay nakaupo sa isang upuan sa likuran, nakatingin sa labas ng bintana, na parang malamig na nag-iisip. Lumapit sa kanya si Tang Wulan at umupo. "Maaari na tayong direktang pumunta sa Sun Moon Royal Soul Master Academy ngayon. Huwag mo na kaming hahanapin pa. Maaari mo kaming dalhin doon." Sinulyapan siya ni Wu Changkong, hindi masama ang reaksyon. Tumawa si Tang Wulan. Ngunit ang sumunod na pangungusap ni Wu Changkong ay nagpawi ng kanyang ngiti. "Hindi ka ba mademo? 2 sasakyan ang nawala sa iyo, hindi ba masama ang pakiramdam mo? 3 linyang itim ang nadulas sa noo, syempre nababalisa ako. Ngunit walang paraan sa pagkabalisa. Hindi ito ang ghost final exam na inayos ng kolehiyo." Hindi siya pinansin ni Wu Changkong at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Hindi mapigilan ni Tang Wulan ang paninirang puri, talagang walang awa ang komprehensibong kalidad ng pagsasanay ng kolehiyo. Sa sandaling ito, narito si Wu Zhangkong, at hindi nagmamadali si Tang Wulan. Pagbaba ni Teacher Wu sa bus, bababa ulit sila. Anyway, sinabi rin ni Wu Changkong, basta kaya nilang talunin ang kanilang mga kalaban sa exchange match sa Sun Moon Royal Soul Master Academy. Natural, makakakuha ka ng buong marka para sa huling pagsusulit, pati na rin ang mga karagdagang puntos. Ang estilo ng arkitektura ng Mingdo ay ibang-iba sa Shrek City. Ang Shrek City ay medyo mas makatao, pinagsasama ang class eco at moderno. Ang Mingdo ay isang purong high-tech na steel forest. Magkatabi ang matataas na gusali. Ang bawat gusali ay may sariling katangian. Maraming mga gusali ang mukhang kakaiba at kapansin-pansin. Malaki at abala talaga ang Mingdo. Tumawag ng bus ng mahigit 1 oras, naramdaman na lang nilang pumasok sila sa isang steel forest, pero wala silang ideya kung nasaan sila sa Mingdo. Tumayo si Wu Zhangkong at bumaba ng sasakyan, at ang 6 na tao ay nagmamadaling sumunod. Parang nagmamadali ang mga naglalakad kanina, parang ang higpit ng oras. Naglakad si Wu Changkong sa isang direksyon, nagpalit ng isa pang bus sa isang istasyon, at lahat ay nagmamadaling sumunod. Sa ganitong paraan, pagkatapos magpalit ng 3 magkakasunod na sasakyan, naramdaman pa rin ni Tang Wulan na siya ay nasa isang bakal na kagubatan. Tungkol sa laki ng lungsod, maaaring malinaw na hindi ito kasing husay ng Shrek City, ngunit sa mga tuntunin ng density ng gusali at populasyon, ito ay dapat na malayo sa Shrek City. "Ayoko dito, masyadong nagmamadali, at nakaka-depress." Sabi ni Shu Xiaoyan na nakabusangot ang bibig. Sabi ni XEXA, "Ayoko rin, sobrang busy." Habang nag-uusap sila, isang building sa harap nila ang nakaagaw ng atensyon nila. Mayroong ilang malalaking salita sa tuktok ng gusali, ang Sun Moon Royal Soul Master Academy. Ito ay mukhang ganap na isang metal na gusali, at ang pangkat ng gusali sa ibaba ay lumalawak palabas at kumukonekta sa 3 iba pang mga gusali upang bumuo ng isang grupo ng gusali. Ito ay isang akademya. Ganito ba talaga ang Sun Moon Royal Soul Master Academy? Anong lokal na katangian? Sumulyap si Tang Wulan kay Wu Changkong, at gusto lang niyang tanungin kung sila ay direktang pupunta, o si Wu Changkong, sa pamamagitan ng opisyal na katayuan ni Shrek, ay humingi ng talakayan sa Sun Moon Royal Spirit Master Academy. Lumakad na si Wu Changkong. Naglakad si Wu Changkong papunta sa harapan ng gusali, isang ilaw ang kumislap sa kanyang kamay, at may dagdag na bagay. Ang kampana ay parang metal na kahon sa likod nito. Ito ay. Nang hindi na hinintay na mag-react sila, pinindot ni Wu Changkong ang isang button dito,
kinuha ito, at sinigawan ang gusali ng Sun Moon Royal Soul Master Academy sa kanyang harapan. Nakikinig ang mga estudyante mula sa Sun Moon Royal Soul Master Academy. Kaming anim ay nagmula sa Shrek Academy. Ang average na edad namin ay 14. Hinahamon namin kayo na maging pinakamalakas sa ilalim ng 20. Nandito kami sa pagkakataong ito para lang sabihin sa inyo na ang agwat sa pinakamalakas na akademya sa mainland. Ang malamig na boses ay parang kulog na dumadagandong sa kalangitan, at sapat na ang tunog para malinaw na marinig ang mga kalye sa paligid. Ang nasa kamay ni Wu Changkong ay isang soul directing amplifier. Pagkatapos magsalita, pinindot niya ang isang button, at pagkatapos ay inilagay ang loudspeaker sa kanyang kamay sa kamay ni Tang Wulan. Teacher Wu, gusto mo bang maging napakalupit? Walang magawang sabi ni Tang Wulan. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, napakadali bang makuha ang buong marka. Nang may gustong sabihin si Tang Wulan, muling tumunog ang Soul Guide loudspeaker sa kanyang kamay, makinig sa mga estudyante ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. 6 kaming nagmula sa Shrek Academy. Ang average na edad ay 14. Hinahamon namin kayong 2. Ang pinakamalakas na wala pang 10 taong gulang, nandito kami sa pagkakataong ito para lang sabihin sa inyo ang agwat sa pagitan ninyo at ng pinakamatibay na akademya sa mainland. Pupunta ako, ang bagay na ito ay mayroon ding recording function. Pagkatapos, nawala si Wu Zhangkong. Umihip ang simoy ng hangin, medyo madilim. Guru Wu, paano ang pamumuno sa pangkat? Tiwala sa pagitan ng mga tao. Ang Soul Guide loudspeaker sa kanyang kamay ay tumunog sa 3 beses, at si XCXC ay tumingin kay Tang Wulan, mukhang magkaaway tayo. Nilunok ni Xu Xiaoyan ang kanyang laway at sinabing, ito ba ang maalamat na pagtaas ng walang pagtaas ng presyo? Ang buong marka ay talagang hindi madaling makuha. Pinisil ni Ye Xinglan ang kanyang mga daliri, ay hit mo lang. Kung gusto mo ako, sisigaw din ako. Itinaas ni Xu Lizhi ang kanyang mabilog na kamay sa tabi ni Ye Xinglan, suporta. Naglakad si Guyu sa gilid ni Tang Wulan, kinuha ang Soul Guide loudspeaker at tiningnan ito, mukhang wala siyang sinabing mali. Bumantong hininga si Tang Wulan, gusto kong bigyan ng palayaw si Teacher Wu, Kengwang, okay. Sa wakas ay nahanap na niya ang switch ng Soul Guide loudspeaker at pinatay ang loudspeaker na 4 na beses ng sumigaw. Ilang minuto lang ay nakabantay na sila. May mga estudyante at staff mula sa Sun Moon Royal Soul Master Academy, pati na rin ang mga dumadaan. Sa gusali ng Sun Moon Royal Soul Master Academy, lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may blonde na buhok, habang pinapanood si Tang Wulan na pinatay ang loudspeaker, ang kanyang mukha ay naging sobrang madilim. Shrek Academy. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumapit kay Tang Wulan at nagtanong na may malungkot na ekspresyon. Inilagay ni Tang Wulan ang loudspeaker sa singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang tiyuhin, at sinabing, kami ay mula sa labas ng bakuran ng Shrek Academy, ang klase sa unang baitang. Hamanin mo. Napakahusay. Sumama ka sa akin. Pagkasabi nito ng nasa katanghaliang gulang ay biglang lumitaw ang isang malakas na momentum sa kanyang katawan. Ang momentum ay matalim, diretso sa langit. Pakiramdam ng mga nanunood ay parang hiwa-hiwalayin ang kanilang mga katawan. Sandaling nabigla ang lahat. Wala na ang lahat. Kung gusto mong makita ang mga resulta, magkakaroon ng live na broadcast sa malaking screen mamaya. Pagkasabi nito, biglang nabawi ng nasa edad na lalaki ang kanyang momentum at tumalikod at naglakad papasok. Ganun lang kadali. Tiningnan ni Tang Wulan ang kanyang mga kaibigan ng may kahangahangang puso. Hindi mahirap makita sa aura ng kalaban na ngayon lang may lakas ang isang ito na hindi nila kayang makipagkompetensya, at malaki ang posibilidad na k-level niya si Teacher Wu. Ang Sun Moon Royal Soul Master Academy ay sikat sa mainland, pangalawa lamang sa Shrek Academy. Tulad ng sinabi ni Wu Changkong, ang buong score na ito ay hindi madaling makuha. Ngunit anuman ang mangyari, wala silang pag-urong ngayon, para lamang sumulong ng buong tapang. Ang presyon ay tumaas ng kaunti sa isang iglap, kinakatawan nila hindi lamang ang kanilang sarili, kundi pati na rin si Shrek. Sa sulok ng kalye, tahimik na nakatayo doon si Wu Changkong, pinapanood ang 6 na Tang Wulan na sinusundan ng staff ng Sun Moon Royal Soul Master Academy na naglalakad papunta dito, malamig pa rin ang kanyang mukha, ngunit bahagyang nakaawang ang mga sulok ng kanyang bibig. Ang larong ito ang tunay na pagsasanay para sa kanila. Pagpasok sa Sun Moon Royal Soul Master Academy, unang naramdaman ni Tang Wulan na parang pumasok siya sa isang malaking modernong pabrika. Ang lahat ay puno ng metal texture. Sa gitna ng bulwagan, isang malaking metal na bola ang tahimik na umiikot sa gitna ng bulwagan, na halatang naglalaman ng kaluluwang gumagabay na enerhiya ni Pang Pai, at mayroong isang pangunahing magic circle sa loob. May mahinang liwanag mula sa itaas, na ginagawang maliwanag at malambot ang liwanag sa buong bulwagan. Ang front desk ay mas mukhang isang malaking kumpanya kaysa sa isang akademya. May mahinang moray wave sa puting metal na front desk. Ano ito? Ito ay malinaw na isang bihirang metal. Talagang maluho. Sayang at hindi niya dinala ang forging martilyo, kung hindi, si Tang Wulan ay talagang mapusok na umakyat at pinuhin ito. Hindi nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nauna na siyang naglakad, pinona ang 6 na tao ni Tang Wulan. Nang madaanan ang front desk, tumayo ang 2 magandang receptionist at gumagalang sa kanya.
Maraming tao sa bulwagan sa oras na ito, na may iba't ibang edad, at marami sa kanila ay may parehong damit at puting uniforme ng paaralan. Malinaw na sila ang mga estudyante mula sa Sun Moon Royal Soul Master Academy. Karamihan sa mga mata nilang tumingin sa anim ni Tang Wulan ay nakikiusyoso. Bilang karagdagan sa pag-usisa, mayroong pagtanggi at mali siya. Mukhang kalaban dito ang Shrek Academy na sikat kahit saan. Na-brainwash na ang mga estudyante dito diba? Paninirang puri ni Tang Wulan sa kanyang puso. Kasabay nito, tahimik niyang pinagmamasdan ang paligid. Makakaasa na lang siya ngayon na ang susunod na laro ay magiging patas na laro, kung hindi, kung ang mga tao ay partikular na nais na pit sila, na may background ng naturang akademya, walang problema. Puting metal din ang malapad na elevator, at dito ay parang iginagalang ng puti. Ang elevator ay umakyat, ang bilis ay mabilis at matatag, at walang malakas na pakiramdam ng epekto. Ang mga nasa katanghaliang gulang ay hindi kailanman nagsalita, at ang anim na tanggulan ay nakikipag-usap lamang sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Parang napakakalma nilang lahat. Huminto ang elevator sa ikalabing-anim na palapag, at naunang naglakad palabas ang nasa katanghaliang gulang, at sumunod si Tang Wulan. Palagi akong pumupunta sa isang lugar na parang conference room, umupo ka. Hindi na kinailangan pang magtanong ng medyo may edad na lalaki. Si Tang Wulan ay matagal ding nakahanda sa pag-iisip, nahahayaan ang kanyang tagiliran na bumasag sa eksena, magkakaroon siya ng kamalayan. Kakaiba ang ugali ng mga tao, Teacher Wu, Pit King ka talaga. Halika upang maghamon, tama ba? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Tang Wulan na parang kinumpirma muli. Tumango si Tang Wulan, ihambing. Middle-aged humanity, oo. Mamaya ay bibigyan ka namin ng puwang para piliin ang iyong mga kalaban. Hindi sasamantalahin ng aming Sun Moon Royal Soul Master Academy ang iyong edad. Iulat ang iyong edad. Bahagyang lumuwag ang puso ni Tang Wulan, at bumulong siya ng malakas. As far as his peers are concerned, wala talaga silang takot kahit kanino. Kami ay 14 na taong gulang sa karaniwan. Sabi ni Tang Wulan. Kinaikit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata at sinabing, well, magpapadala kami ng mga estudyanteng hindi lalampas sa 15 taong gulang. Ang edad ay pareho lang sa iyo. Pero may dalawang bagay na gusto kong ipaalam sa iyo ng maaga. Una, ang larong ito, ang buong kolehiyo namin ay sabay-sabay na manunood. Pangalawa, ang larong ito ay ipapalabas ng live sa lahat ng malalaking screen sa Mingdu City. Kahanga-hanga si Tang Wulan, isa lang itong pribadong paligsahan, hindi ba kailangang masyadong malaki, tama? Pansamantalang tanong niya. Mahina na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, kailangan. Manalo ka, magiging spur ito sa ating buong mga mag-aaral sa akademya. Kung matalo ka, maaari nating iguhit ang mukha ni Shrek ng mabangis, kaya, kailangan natin. Anong laking puot? Napakawalang awa. Talagang naiintindihan ni Tang Wulan kung bakit ginamit ni Wu Changkong ang pamamaraang ito para hamunin sila. Tila mas matindi ang contradiction sa pagitan ng dalawang kolehiyo kaysa sa inaakala nila. Ngunit sa puntong ito, wala silang pag-urong, at ito ay magiging isang laro na hindi pinapayagang mabaygo. Okay. Ang sagot ni Tang Wulan ay isang salita lamang. Naghihintay ka dito. Tumayo ang medyo may edad na lalaki at lumabas. Anim lamang sa kanila, si Tang Wulan, ang naiwan sa conference room. Magsasalita pa sana si Gu Yu, ngunit itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay para huminto, bawat isa ay ayusin ang kanilang katayuan at maghanda para sa susunod na laro. Dito sila nabibilang. Sino ang nakakaalam kung mayroong anumang kagamitan sa pagsubaybay? Problema. Huwag magsalita ng anuman, pagkatapos ng laban. Naintindihan kaagad ni Gu Yu ang ibig niyang sabihin. Ang anim sa kanila ay nakaupo na naka-cross-legged sa mga upuan, nagmumuni-muni at nag-aayos ng kanilang sariling estado. Ang hindi nila alam ay dahil sa kanilang pagdating, nagsimula ng kumilos ang buong Sun Moon Royal Soul Master Academy. Para sa paparating na larong ito, sa loob lamang ng isang oras, lahat ng uri ng propaganda ay kumalat sa buong Mingdo at maging sa buong liga. Ang Rio TV, na sumasaklaw sa lahat ng lungsod sa liga, ay nag-anunsyo na ipapalabas nito ang laro kalahating oras pagkatapos dumating si Tang Wulan at ang iba pa. At pinangalanan ng larong ito, ang Battle of the Youth Pick ng Soul Master Realm. Sa kalye, tumingin si Wu Changkong sa malaking screen sa gusali sa harapan niya, at pinakinggan ang parehong tunog na umaalingaw-ngaw mula sa mga lansangan, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kanyang komunikasyon sa gabay ng kaluluwa ay tumunog. Ano ang sitwasyon? Tumunog ang nagulat na boses ni Shen Yi. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, walang nangyari. Ang mga batang iyon ay pumunta sa Sun Moon Royal Soul Master Academy upang hamunin. Binigyan ko sila ng apoy. Mataimtim na sinabi ni Shen Yi, medyo malaki ito. Kapatid, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Magiging pasibo ang academy. Ang Sun Moon Royal Spirit Master Academy ay may napakalakas na puwersang propaganda, at ngayon ay alam na ito ng buong Mingdo at mga kalapit na lungsod. At ang buong liga ay nakatanggap din ng balita mula sa lahat ng aspeto. Kung matalo tayo sa larong ito ay magiging isang malaking dagok sa reputasyon ng kolehiyo.
Sinabi ni Wu Changkong, naiintindihan ko ang aking mga disipulo, kaya nagpasya akong gawin ito. Kung mas malaki ang pressure, mas mahusay na pasiglahin ang kanilang potensyal. Kung matatalo sila, ako ang sisisihin at magre-resign. Ngunit kung manalo sila, naniniwala ako sa hinaharap. Kwalipikado silang salakayin ang henerasyong ito ng Shrek 7 Devils. Naniniwala ako na gagamitin nila ang lahat ng kanilang pag-aari para mapanatili ang tiwala sa aking mga mag-aaral. Natahimik sandali si Shen Yi, sige, tanungin ko muna ang ugali ng kolehiyo. Sasagutin kita mamaya. Makalipas ang 5 minuto, muling tumunog ang Soul Guidance Communication. Sabi ni Lao Kai, hayaan mong gawin mo ito. Hindi mahalaga kung manalo ka o matalo. Kahit na manalo ka o matalo, kailangan mong ibalik ng ligtas ang ilang maliliit na lalaki. Lahat sila ay pag-asa para sa hinaharap. At sinabi rin ni Kai Lao. Say what? Bahagyang nagulat si Wu Changkong. Sinabi ni Shen Yi, sinabi ni Kai Lao na gusto niyang makitang matalo si Tang Wulan at ang iba pa sa larong ito. Minsan, ang pagkatalo ay hindi naman masamang bagay. Sinabi ni Wu Changkong, ang kabiguan ay ang ina ng tagumpay, oo, ngunit sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagtatamo ng mga tagumpay at pag-iipon ng iyong sariling momentum maaari mong tunay na maabot ang tuktok ng tagumpay. Naniniwala ako na tiyak na mananalo sila sa larong ito. Sinabi ni Shen Yi, okay, mag-aayos din ang kolehiyo. Pansinin mo na lang sila. Ang conference room ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. Iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, sumulyap sa orasan sa dingding, at sumimangot. 2 oras na ang lumipas, at ang mga tao mula sa Sun Moon Royal Soul Master Academy ay hindi pa dumarating upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa laro. Sinasadya ba nitong iwan sila dito? Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, ang kanyang estado ay nakataas sa pinakamataas na estado. Gaya nga ng sinabi ni Wu Changkong, dahil sa pressure, si Tang Wulan ay nasa pinakamagandang mental na estado sa oras na ito. May pakiramdam ng hindi mauubos na lakas. Tinapos din ng iba ang pagninilay-nilay. Wala pang nangyari. Gusto mo bang lumabas at tingnan? Tanong ni Xe kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, sandali lang. Dahil tinawag nila tayo, sa palagay ko ay hindi na lang nila tayo dapat ilagay dito. Maaaring tungkol ito sa kung anong paghahanda ang kailangan, o maaari nilang i-screen ang mga kalaban para sa atin. Wait and see. NS. Habang nagsasalita siya, bumukas ang pinto ng meeting room, at pumasok muli ang dating nasa edad na lalaki. Handa na ang laro at lalaruin sa Great Arena of Soul sa academy natin. Kailangan mo pa bang maghanda? Sinabi ni Tang Wulan, handa na rin kami. Kung gayon sumama ka sa akin. Hindi sinasadya ng nasa katanghali ang gulang na magpakilala mula simula hanggang wakas, ni hindi niya tinanong si Tang Wulan ng kanilang mga pangalan, kaya tumalikod siya at umalis. Sinundan siya muli sa elevator, sa pagkakataong ito ay diretso sa 36th floor, at lumipat sa isa pang elevator. Parang gumagalaw ang elevator at saka bumaba. Makalipas ang 2 minutong pag-upo, huminto ang elevator. Nang bumukas ang pinto ng elevator, biglang nawala ang orihinal na texture ng metal. Ang nakita mo ay isang puwang na bato. Ang lahat sa paligid ay inayos gamit ang mga bato na mukhang primitive. Gayunpaman, sa mga primitive na batong ito, tila may kakaibang pagbabago sa enerhiya. Pagpasok sa kanila, medyo kumulo ang soul power ni Tang Wulan. Ang ibang mga tao ay may katulad na damdamin, tila mayroong isang bagay dito na nagpapahintulot sa kanila na pakilyusan ang kanilang kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi kumibo ang medyo may edad na, nauna na siyang naglakad. Napakalawak ng espasyong batong ito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang bulwagan na halos 500 metro kwadrado. Napapaligiran ng mga bato, may napakagandang mural sa itaas. Tumangala si Tang Wulan, at ang mural ay tila isang kwento. Isang binata ang nakaupo sa isang parisukat na napapaligiran ng mga tao. Ang mga tao sa paligid niya ay nakasuot ng uniforme ng Sun and Moon Royal Spirit Master Academy. Kung ikukumpara sa mga uniforme sa paaralan, mayroong ilang mga pagkakaiba, at ang mga ito ay mas primitive. At ang bagets na nakaupo sa gitna ay ang uniforme ng Shrek Academy. Ito ay, sino ito? Hindi ko alam kung bakit, sa pagtingin sa figure ng Shrek Academy sa mural, medyo pamilyar si Tang Wulan. Sa isang gilid ng batong bulwagan na ito, mayroong isang malaking arko na 15 metro ang taas at binubuo ng 2 pintuan, at ang arko ay 30 metro ang lapad. Maging ang mecha ay madaling ipasa. Ito ang waiting area ng Great Fighting Arena. Aabisuhan ka na pumasok sa laro mamaya. Itinuro ng medyo may edad na lalaki ang bench na bato sa isang tabi, nagpapahiwatig na dito muna sila maghintay. Ganun lang ba kalaki ang staging area? Naisip ni Tang Wulan na ito ang lugar para makipagkompetensya sila. Malabo, tila nakarinig siya ng ilang maingay na tunog sa labas, na hindi totoo, ngunit sigurado siyang totoo ang tunog. Ang larong ito ay nagpadama sa kanya ng higit at higit na inaapi. Dapat ay gumawa ng sapat na paghahanda ang Sun Moon Royal Soul Master Academy sa nakaraang 2 oras. Naglakad ang nasa katanghali ang gulang na lalaki patungo sa gilid ng pinto sa isang tabi. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang ingay na orihinal na mahina lamang.
Ang tunog ay gamulong na nakakatakot kay Tang Wulan at sa iba pa. Isang madamdaming boses ang umalangaw-ngaw, dumating sa provocation ng Shrek Academy, kaya ba natin? Ang mga mag-aaral ng Sun Moon Royal Soul Master Academy, magkaisa tayo ng taos puso at magsaya para sa ating mga manlalaro. Gusto naming gawing madumi ang mga tao sa Shrek. Bumalik. Gusto naming sabihin sa mainland na kami ang pinakamalakas na akademya sa buong kontinente. Ito ay ang tunog ng laro. Sa ilalim ng mga mapanuksong salita na ito, umalangaw ang malakas na ingay. Sunod-sunod ang hiyawan ng pagpalakpak at pagmumura. Ito ba ay isang demonstrasyon sa atin? Bahagyang pinaikit ni Guyu ang kanyang mga mata. Sinabi ni Tang Wulan, gusto mo kaming bigyan ng kaunting pressure. Magpahinga, lahat. Inilibot ni Exi ang kanyang mga mata, ano ang pressure? Magkano ang isang kati? Mukhang nasa sabik si Shu Xiaoyan, at sabik na sinabi, mukhang napakaraming tao. Maipakikita ko ang aking evolutionary martial arts sa harap ng napakaraming tao. Sa tingin mo ba posible para sa akin na makapasok sa panloob na patio? Mahinang sinabi ni Ye Xinglan, ang aking Star God Sword ay nagugutom at nauuhaw na. Ngumiti si Exi, puff, mukhang hindi dapat gamitin ng mga babae ang terminong gutom at uhaw. Gusto mo bang mamatay? Sabay na sabi ng dalawang boses. Maliban kay Ye Xinglan, ang isa pa ay nagmula kay Shu Lizhi, at pagkatapos ay isang malaking mitban ang ibinaon sa bibig ni Exi, na nakaharang sa kanyang bibig. Lumingaling si Exi, nagtago sa likod ni Tang Wulan, ibinaba ang tinapay, at sinabing may duwag na ekspresyon, Captain, takot na takot ako. Pinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, masyadong clumsy ang pag-arte mo. Xinglan, hindi ko siya kilala, kung matalo mo siya, matutulungan kitang pindutin ito. Ngumuso si Ye Xinglan, ibaba mo muna ito, at maghintay hanggang sa bumalik ka. Wulan, ayusin mo ang iyong mga taktika. Kumislap ang mga mata ni Tang Wulan, at tumanggaw siya. Itinaas ni Guyu ang kanyang mga kamay, at ang isang bilog ng ice blow na halo ay tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa, unti-unting nagiging yelo, na bumabalot sa 6 na tao. Maaari nitong ihiwalay ang lahat mula sa labas ng mundo, at maaari rin itong ihiwalay ang tunog. Ito ay ganap na isang nakakulong na espasyo. Makalipas ang 10 minuto. Magsisimula na ang laro, mangyaring maghanda para pumasok. Isang malamig na boses ang dumating. Ang takip ng yelo ay hindi nabasag, ngunit tahimik na natunaw mula sa itaas, at ang natunaw na elemento ng tubig ay direktang sumangga sa hangin. Tumingin ang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa nawawalang takip ng yelo, bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata, napakalakas ng kontrol na ito. Sa harapan, dahan-daang bumukas ang dalawang malalaking arko, at ang tunog na kanina ay napakaingay ay biglang lumakas, at isang napakainit na kapaligiran ang Dam-Aloy. Ang mundo sa kabila ng arko ay napakaliwanag, at ang ilan sa mga ito ay hindi malinaw na nakikita. Naunang naglakad ang medyo may edad na patungo sa gate. Si Tang Wulan ay humakbang pasulong at nauna sa paglalakad. Sa likod niya, sumunod sina Guyu, Ye Xinglan, Exi, Shu Xiaoyan, at Shu Lizhi. Lahat sila ay nagtuwid ng kanilang mga dibdib. Mula sa sandaling ito, hindi nila kinatawan ang kanilang mga sarili, at hindi rin nila natapos ang huling pagsusulit. Ngunit upang labanan para sa kaluwalhatian ng Shrek. Ang paglalakad palabas sa lugar ng kandidato at pagpasok sa malaking larangan ng digmaan na ito ay mararamdaman mo kung gaano ito kahanga-hanga. Kahit sa Shrek Academy, walang gusali ng ganitong sukat. Ito ay isang lugar na itinayo na ganap na ginagaya ang sinaunang Colosseum. Ang malaking parisukat ay higit sa 1,500 metro ang lapad. Ang mga nakapaligid na stand ay sapat na malaki upang hawakan ang higit sa 150,000 katao sa parehong oras. Nang ahas si Tang Wulan na sabihin na marahil ito ang pinakamalaking stadium sa buong kontinente. Ito dapat ang gitnang lugar na napapalibutan ng matataas na gusali ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. Sa oras na ito, hindi bababa sa 6 o 7 tao ang nasa stand, hindi pa banggitin na walang bakanteng upuan. Ang mga taong ito ay hindi maaaring lahat ay mula sa Sun Moon Royal Soul Master Academy, isang akademya na may 10,000 katao ay kapansin-pansin na. Pero sa sobrang daming nakaupo, hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Sa gitna ng rostrum, malabo na nararamdaman ni Tang Wulan kung gaano kabigat ang isang parang bundok na aura. Ang atensyon nila ay nasa kanilang 6 na kakalabas lang. Nang pumasok si Tang Wulan at ang iba pa sa Great Fighting Soul Arena, ang orihinal na maingay na kinatatayuan ay biglang tumahimik. Sa loob ng ilang panahon, mahigit 100,000 pares ng mga mata ang nahulog sa 6 na Tang Wulan. Kahit na mayroon silang napakahusay na pag-iisip, na nakaharap sa ganoong sukat ng tingin, ang presyon sa kanilang mga puso ay napakalaki para sa isang panahon. Sina Shu Xiaoyan at Shu Lizhi ay nasa pinakamasamang kalagayan, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Alam mo, halos lahat ng mga nanunood na naruroon ay pag-alit sa kanila, at lahat ay may iba't ibang aura. Kapag ang mga aura na ito ay puro at pressured, magkakaroon sila ng malaking epekto sa kanilang mental na lakas at kaisipan. Ang eksena ay mas mahirap kaysa sa naunang hinuhusgahan.
Huminga ng malalim si Tang Wulan at biglang humakbang pasulong gamit ang kanyang kanang paa upang tumayo, at isang gintong halo ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang halo ay namumulaklak, at biglang, kasama ang kanyang katawan bilang sentro, isang makapal na alon ng dugo ang biglang umunlad. Ang kanyang buong katawan ay bumagsak ng ilang puntos, at ang mabibigat na pagbabago-bago ng dugo ay sumambulat palabas kaagad. Bagamat hindi ito nakikita, tinatakpan nito ang lahat ng mga kasosyo dito. Naramdaman ang umaalon na chi at dugo na lumalabas mula sa katawan ni Tang Wulan, naramdaman ng 5 tao na gumaan ang presyon, at tila nabawasan ang boses sa labas. Higit sa lahat, tila nag-aapoy ang dugo ni Tang Wulan. Sa ilalim ng proteksyon ng mga pabago-bago, muling tumaas ang aura na kanilang pinigilan. Sa podium, bahagyang kumunat ang noo ng isang matandang nakaupo sa gitna, Golden Spirit Ring. Bihira. Ito ba ay 1,000,000 taong gulang? Imposible. Kahit na ang tore ng espiritu ay walang 1,000,000 taong gulang na Soul Beast. Sa mga makasaysayang talaan, ang 1,000,000 taong gulang na Soul Beast ay 1 beses o 2 beses lamang lumitaw. Nakasimangot ang isang medyo may edad na lalaki sa tabi ng matanda. Ngunit ang 1 o 2 beses na iyon ay nauugnay sa Shrek Academy. Close observation. Sabi ng matanda sa malalim na boses. Oo. Nang makita ang gintong espiritong singsing na inilabas mula sa kanya at ang biglang matangkad na katawan, ang pamimilit mula sa madla ay bahagyang nabawasan, ngunit hindi nagtagal, ang sumpa na tumigil noon ay tumaas sa isang estado ng geometric multiples. Hindi man lang tumingin si Tang Wulan sa auditorium. Sa sandaling ito, nakita na niya na 6 na tao na ang nakatayo doon sa gitna ng malaking fighting arena. Lahat sila ay nakasuot ng puting Sun Moon Royal Spirit Master Academy na uniforme, at mukhang halos kasing edad lang nila ang kanilang mga katapat. Bilang karagdagan sa 6 na tao, mayroong isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sinuspinde sa hangin. Siya ay mukhang higit sa 40 taong gulang, na natatakpan ng isang layer ng baluti, na isang sandata ng labanan. Sa paghusga mula sa kadakilaan ng battle armor nito, isa talaga itong free character battle armor. Ito ang referee. O sadyang gumawa sila ng pressure sa atin. Sa kauna-unahang pagkakataon na humarap sa ganoong engranding eksena, imposibleng sabihin na hindi siya kinakabahan, ngunit may ganoong personalidad si Tang Wulan. Kung mas malaki ang presyon, mas matindi ang kanyang sariling potensyal na mapapasigla. Tulad ng madalas na sinasabi ng aking mga kaibigan, ang taong ito ay bukal, at kapag mas pinipilit niya, mas malakas siyang nagre-rebound. Nagmamayabang at naglalakad papunta sa harapan ng kalaban, nakapila rin ang 6. Wala silang suot na uniforme ng Shrek Academy, lahat sila ay kinuha. Ngunit ito ay dark green na sportswear, na kumakatawan sa makulay na dark green ng Shrek Academy. Ang mga patakaran ng laro ay inihayag sa ibaba. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakabitin sa hangin ay sinabi sa malalim na boses. Ano? Gumawa ng kilos si Tang Wulan na hindi niya marinig ng malinaw. Sinabi ko na ang mga sumusunod ay mag-aanunsyo ng mga patakaran ng laro. Ang kaunting kapangyarihan ng kaluluwa ay naghalo sa boses ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita naririnig. Ang ingay dito. Tanong ni Tang Wulan na may inosenteng tingin. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumubog, pumunta ka ba sa laro? Inaudible, anong pinagsasabi mo? Maraming langaw dito. Hindi ko talaga marinig. Can you put some insecticide to quiet the flies? Bagamat sinabi ni Tang Wulan na hindi niya naririnig, ang kanyang boses ay napakalaki, na may iniksyon ng kapangyarihan ng kaluluwa, hindi banggitin ang pagkalat sa mga manunood, ngunit hindi bababasa ang kagamitan sa pagsasahimpapawid sa venue ay nakakapag-record at nakakapag-broadcast ng kanyang boses. Itaas ang protection na takip. Lumubog ang mukha ng nasa katanghaliang gulang, at utos niya sa malalim na boses. Ang isang layer ng puting transparent na kalasag ay dahan-daang tumataas mula sa buong paligid, ang kalasag ay mukhang isang sangkap, at pinagsama-sama sa hangin sa taas na 100 metro pagkatapos itong itaas. May sound insulation effect din ang protective cover, at biglang tumahimik ang mundo. Naririnig mo ba ako ng malinaw ngayon? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malamig na tumingin kay Tang Wulan. Tumanggo si Tang Wulan, tumagilid ang kanyang ulo, at pinisil ng 2 kamay ang isang bola ng papel mula sa kanyang mga tainga, at ngumiti, tahimik ang mundo. Hindi lang siya, inilabas din ni Nago Yu at Ye Xinglan ang papel na bola sa kanilang mga tainga. Kitang-kita ang pagkibot ng kalamnan sa mukha ng nasa katanghaliang gulang. Kung hindi dahil sa inaabangan na sitwasyong ito, gusto na niyang sumugod at patayin ang mga ito. Ang larong ito ay hindi lamang nakikita ng napakaraming tao na naruroon, kundi pati na rin ng mga soul guide na istasyon ng TV sa buong kontinente hanggat maaari. Ang layunin ay i-render ang larong ito. Ang lahat ng gawaing paghahanda na ginawa noon ay upang bigyan ng presyon ang mga estudyanteng ito ng Shrek. Kung tutuusin, 14 na taong gulang pa lang ang karaniwang edad, kahit gaano pa siya kalakas, hindi mababago ang ugali ng binata. Hanggat sila ay pinipigilan, ang kanilang mga pagkakataon na manalo ay tataas ng kaunti. Ang hindi nila inaasahan ay nakilala nila si Tang Wulan, isang lalaking hindi naglalaro ng baraha ayon sa nakagawian.
Ang ganoong galaw lamang ng paghuhukay ng bowl ang papel ay nagdulot ng pagkabalisa sa mga manunood, at sunod-sunod na hiyawan ng galit. Nakakalungkot na mayroon na ngayong proteksyon na takip para sa pagkakabukod ng tunog, at hindi ito marinig ni Tang Wulan at ng iba pa. At ang panunood ng larong ito sa harap ng Seoul Guidance TV station, ang mga taong hindi hilig, o hilig sa Shrek Academy, ay hindi napigil ang tumawa. Ang Shrek Academy ay talagang nilinang ang ilang mga buhay na kayamanan. Ang mga patakaran ng laro ay inihayag sa ibaba. Seryosong sabi ng medyo may edad na. Okay, sabi mo. Si Tang Wulan ay mukhang tapat sa pagkakataong ito. Middle-aged humanity, ang larong ito ay pangunahing nakabatay sa kompetisyon, ngunit upang ang magkabilang panig ay tunay na magpakita ng kanilang sariling lakas, kapag nahaharap sa matinding pinsala, kapansanan, o pagbabanta ng kamatayan, bilang isang referee, tatapusin ko ang laro. Ang ilang mga tao ay naalis. Ang pangwakas na tagumpay ay nakasalalay sa kung aling panig ang nagpapanatili pa rin ng pagiging epektibo ng labanan kapag ang kalaban ay nalipol. Naiintindihan mo ba? Sinabi ni Tang Wulan, sa madaling salita, bukod sa hindi niya magawang patayin sila, lahat ng iba ay maayos, at walang mga paghihigpit, di ba? Pagkasabi pa lang niya nito ay napatingin sa kanya ang 6 na tao sa tapat. Ngunit dahil sa kamahalan ng lalaking nasa himpapawid ay wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita. Maiintindihan mo yan. Mahinang sabi ng medyo may edad na, kumikislap ang mga mata. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon maaari ba akong magsabi ng ilang salita at pagkatapos ay lalaban. Middle-aged humanity, say it. Sa harap ng napakaraming madla, mukhang hindi sanay na huwag hayaang magsalita si Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, una sa lahat, bagaman kami ay mga estudyante ng Shrek Academy. Ngunit sa pagkakataong ito ay pumunta kami dito dahil hinangaan namin ang lakas ng Sun Moon Royal Soul Master Academy, kaya narito kami para mag-challenge specially. Pero dahil nag-enroll talaga kami sa Shrek. Isang semestre lang ito at hindi man lang ito kumakatawan sa aming kolehiyo. Kaya, narito kami para makilahok sa sarili naming ngalan, sa bagay na ito muna. Mabait muna kami. Hindi maaaring kumatawan sa kolehiyo. Ano? Natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya man o ang senior staff ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ay hindi inaasahan na ang maliit na lalaking ito sa kanyang harapan ay magsasabi ng ganoong bagay. Sa nakalipas na ilang oras, may sensinang ginawa nila ang mga serye ng paghahanda para ma-maximize ang kanilang momentum. Malaki ang tiwala nila sa larong ito. Kapag ito ay nanalo, ito ay isang malaking pagpapabuti sa reputasyon ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. Sa kabaligtaran, ito ay walang alinlangan na isang malaking dagok sa Shrek Academy. Gayunpaman, nang sabihin ni Tang Wulan ang mga salitang ito sa oras na ito, idiniin niya ang kanyang 6 na tao sa ilalim ng Shrek Academy, at sinabi niya na hindi niya kinakatawan ng Academy para lumahok. Hindi ba gagawin ng Sun Moon Royal Soul Master Academy kahit manalo ito, hindi ito magkakaroon ng inaasahang epekto. Kung matalo ka ulit, saan mo ilalagay itong mukha? Nang makita ang hindi nakakapinsalang ngiti ni Tang Wulan sa kanyang mukha, hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kalangitan. Kinokontrol niya ang kanyang katawan upang bumaba mula sa langit at lumapag sa harap ni Tang Wulan. Hindi ba't sinabi mo na ito ay sa ngalan ng Shrek Academy na pumunta at hamanin ang aming akademya? Galit na sabi ng medyo may edad na. Bumantong hininga si Tang Wulan, at kumislap ang ilaw sa kanyang kamay, kinuha niya ang dating Soul Guide loudspeaker, at saka pinindot ang button. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Wu Changkong sa buong lugar ng kompetisyon, makinig sa mga estudyante ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. 6 kaming nagmula sa Shrek Academy. Ang average na edad ay 14 na taong gulang. Nandito kami para hamanin ang iyong pinakamalakas na wala pang 20 taong gulang. Pumunta ako sa pagkakataong ito para lang sabihin sa iyo ang agwat sa pagitan mo at ng pinakamatibay na akademya sa mainland. Sa mga salitang ito, walang kahit isang pahayag na kasali kami sa kompetisyon sa ngalan ng Shrek Academy. Ipinanganak lang kami sa Shrek Academy at nasa average na 14 na taong gulang kami. Pagkatapos ay kailangan namin kayong hamanin. Hayaan mong makita mo ang agwat sa aming akademya. Pero kinakatawan namin ang aming sarili. Sa sobrang galit ng lalaking nasa katanghaliang gulang na halos lumuwa na siya ng dugo. Ang dami naming pinaghandaan, ano ang sinasabi mo? Ito ay simpleng. Ngunit ang maliliit na lalaki na ito ay karaniwang 14 na taong gulang lamang. Makakagawa kaya ang isang 14 na taong gulang na bata ng ganitong kaiyahiyang mga pakulo? Bagamat naging kalaban ito ng Shrek Academy sa loob ng hindi mabilang na taon, sa gitna ng Sun Moon Royal Soul Master Academy, walang pag-aalinlangan ang kapangyarihan at kamahalan ni Shrek. Kaya't nang lumitaw si Tang Wulan at ang iba pa, hindi man lang nila ito inisip, handa na silang harapin ito ng may pinakamalakas na line-up, at sa parehong oras, gusto nilang matamaan ang reputasyon ng Shrek Academy sa pinakamalawak na lawak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama sa bulak ang sinisingil na suntok na ito. Gustong magtanong ng mga nasa katanghaliang gulang, kailan pa naging napakawalan siya ng Shrek Academy mo? Ngunit ang mga salitang ito ay hindi talaga maitatanong. Wala siyang lakas ng loob na bastyusan ang Shrek Academy.
Kumurap-kurap si Tang Wulan, kung ganoon lalaban ka pa rin. Kung aaminin mo ang iyong pagkatalo, hindi mo na kailangang lumaban. Ang armor ng labanan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umiikot sa ningning, at ang aura nito ay parang isang aktibong bulkan na maaaring sumabog anumang oras. Ito ang Free Character Battle Armor, at ang Free Character Battle Armor ay katumbas ng pagkakaroon ng may titulong Daoluo level. Ang pagnanais na patayin si Tang Wulan at ang iba ay talagang isang bagay ng pag-abot. Okay. Hindi kita binibiro. Kami sa ngalan ng Shrek Academy, mabuhay si Shrek, lumalaban para sa kaluwalhatian ni Shrek. Mananalo tayo. Nang malapit ng magsuka ng dugo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, biglang nagbago ang mukha ni Tang Wulan, mataas ang boses nito, at gumawa siya ng deklarasyon na puno ng momentum. Nanatiling nakatulala ang nasa katanghaliang gulang, ngunit kasabay nito ay nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, ang maliliit na bagay na ito ay hindi natuloy ng walang kahihiyan, kung hindi niya talaga ito matatapos. Ang kanilang marangal na Sun Moon Royal Soul Master Academy, hindi ba nila kayang ipahiya ang ilang mga bata, di ba? Handa nang magsimula ang laro. Muli siyang bumangon. By the way, although we represent the Academy, tama yung sinabi ko. We are the worst in the Academy. Sadyang binigyang diin ni Tang Wulan. Nakatagilid at muntik nang mahulog sa ere ang figure ng lalaking nasa katanghaliang gulang na umakyat sa ere. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, humakbang pasulong, at sinabi sa kabaligtaran na kalaban, ang pangalan ko ay Tang Wulan, ang klase ng unang baitang ng Shrek Academy sa panlabas na patio. Hindi niya sinabi ang monitor sa oras na ito, ang pinakamasama, ang unang baitang sa panlabas na patio. Ito ang orihinal na pinakamababang klase. Huwag maliitin ang mga sinabi ni Tang Wulan ngayon lang. Sa ilalim ng kanyang mga pahayag, ang momentum ng pagpalakpak na tinipon ng mga manunood upang ibigay sa Sun Moon Royal Soul Master Academy ay tahimik na nalutas ang karamihan sa kanila, maging ang mga kalabang tao. Naapektuhan din ang paniniwala sa tagumpay ng mga estudyante ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. Long Chen. Pinangunahan ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ay isang matangkad at gwapong binata. Parang nagliliwanag ang buong katawan niya. Mukha siyang 14 o 5 taong gulang, pero matangkad na siya para ikumpara sa matanda. Noong binigkas ni Tang Wulan ang mga salitang iyon kanina, siya lang ang isa sa 6 na miyembro ng Sun Moon Royal Soul Master Academy na walang pagbabago sa ekspresyon, at bata pa ngunit kalmado bilang isang yu. Sinabi ni Tang Wulan, kung titingnan mo na napakatangkad mo, hindi ka hihigit sa 20 taong gulang. Kung ikaw ay higit sa edad, hindi ka mabibilang na panalo. Malamig na tiningnan siya ni Long Chen, sana ang lakas mo ay kasing daling gamitin ng iyong bibig. Naglakad si Guyu sa tabi ni Tang Wulan at sinabing, ang unang baitang klase ng Shrek Academy Outer School, Guyu. Binati siya ng ibang tao at pumunta sa tabi ni Long Chen, na isa ring babae, Zhu Liushuang. Ang babaeng ito ay may napakagandang hitsura at isang payat na figure. Nakatayo sa tabi ni Long Chen, tama siya. Sa aspeto ng hitsura at figure, si Tang Wulan ay mas malakas kaysa kay Long Chen, ngunit hindi kasing tangkad ng figure ni Long Chen. Hindi pinuntahan ni Zhu Liushuang si Guyu, sa halip ay itinuon niya ang kanyang mga mata sa kanya, na parabang interesado siya sa kanya. Ye Xinglan. Naglakad si Ye Xinglan sa kabilang panig ng Tang Wulan. Ang ikatlong estudyante ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ay tumayo, ikaw Dinky. Ito ay isang binata na katamtaman ang tangkad, malapad ang balikat, malalakas ang braso, at mukhang magaling sa lakas. Exi, Shu Xiaoyan, Shu Lizzie. Sabay-sabay na humakbang pasulong ang natitirang 3 tao sa Shrek Academy. Sumunod naman ang 3 pa. Jian Mochen. Ito ay isang matabang binata na may kaparehong figure ni Shu Lizzie. Baliw na Zontian. Isang makapangyarihan at dominanteng babae. Oo, ito ay isang babae, na tinatawag sa pangalang ito. Ito rin ay isang kakaibang bagay. Nang marinig ni Tang Wulan ang maliit ngunit nakatitig na mga mata na binigay ang kanyang pangalan, halos sinabi niya sa kanya, pumunta ka sa aming Shrek Academy. Tiyak na sapat na halimaw. Weng Daimin. Ang huli ay isang mahinang batang babae na may maikling asul na buhok at napakalinis ng hitsura. 6 hanggang 6. Pero iba ito sa mga nakaraang laro na pinuntahan nila sa akademya. Sa pagkakataong ito, wala sa kanila ang nagkusa na iulat kung anong uri sila ng Soul Master. Pero sinabi lang ang pangalan. Ang 2 panig ay umatras at naghahanda para sa laro. Ang distansya ng pag-urong ay 100 metro. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasuspine sa hangin ay nag-ayos ng kanyang estado. Nanambalik ang katahimikan. Sa anumang kaso, hanggat nanalo sila sa larong ito, marami pa rin ang dapat pag-usapan. Sa oras na iyon, kahit hindi aminin ni Tang Wulan, ibig sabihin ay huli na ang academy, tutal, mga estudyante sila na nag-aaral sa Shrek Academy. Ang 2 panig ay dahan-daang umatras, at ang walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Tang Wulan ay tahimik na naalis. Sa pagkakataong ito ang kalaban ay tumingin tungkol sa kanilang edad. Ang bawat isa ay nagpapalabas ng ibang aura, at ito ay nasa tahanan ng iba, na talagang mahirap pakitunguhan. Dapat kang mag-ingat. Sa proseso ng pag-address ng 6 na tao, ang Triangle Battle Formation ay nailabas na.
Sa kabilang panig, pinalawak din ng 6 na miyembro ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ang kanilang porma sayon. Kahangahangang nakatayo si Long Chen sa harapan. Sa magkabilang gilid niya ay maikli at matipuno si Yu Dingqi at mataba na si Jian Mochen. Hindi kaya sila ay mga espiritista ng maliksi na uri ng pag-atake. Pagkatapos ay dumating sina Zhu Liushuang, Weng Daimin at Kuang Zantian. Nakapila rin ang tatlo. Nasa gitna si Weng Daimin. Mula sa formation na ito, makikita natin na si Weng Daimin ay dapat na isang control type na Spirit Master. Para naman kina Zhu Liushuang at Kuang Zantian, medyo malabo sila. Mabilis na umatras ang layo na 100 metro, at napatitig ang dalawang panig sa kanilang mga kalaban. Pagsisimula ng laro, sinabayan ng sigaw ng medyo may edad na. Kinakatawan nito ang banggaan ng dalawang kolehiyo, at ito rin ang huli sa 6 na huling pagsusulit ni Tang Wulan, at sa wakas ay nagsimula na ito. Hindi nagmamadaling lumabas si Tang Wulan sa unang pagkakataon sa pagkakataong ito, sa halip ay pinakawala ng diwa ng martial arts sa kanyang mga kaibigan. Ang isang malaking bilang ng mga purple spirit ring ay tumaas, at si Tang Wulan ay may 3 singsing sa kanyang sarili, at ang 3 purple na spirit ring ay kumikislap. Hindi gaano, ngunit ito ay medyo maganda sa kanilang edad. Ang 6 na miyembro ng Sun Moon Royal Soul Master Academy sa tapat ay naglabas din ng kanilang martial spirit. Isang hakbang pasulong si Long Chen, at tumunog ang tunog ng mga dragon sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang kanyang buong taas ng katawan ay itinaas ng 3 pulgada, at 4 na bilog ng mga spirit ring ang sunod-sunod na tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. 4 na purple. Oo, ang 4 na spirit ring niya ay puro purple. Ito ay medyo lampas sa inaasahan ni Tang Wulan. Ang antas ng paglilinang na ito ay maihahambing na sa Wu Si Duo. Long Chen, ang listahan ng batang henyo ay tila may ganoong pangalan. Mukhang mas mababa ito sa Wu Si Duo. Alam mo, si Wu Si Duo ay isang twin martial soul, at mayroong martial soul fusion skills. Parang isang martial soul lang ang nasa harapan niya. Isang uri lamang ng martial arts ang maaaring magranggo na katulad ng Wu Si Duo. Ipinapakita nito ang lakas nito. Siya dapat ang trump card ng Sun Moon Royal Soul Master Academy sa edad na ito. Sa tabi ni Long Chen, inilabas din ni Jian Mochen at Yu Dingqi ang kanilang martial spirit. Ang martial spirit ni Yu Dingqi ay isang martilyo, ngunit hindi ito isang ordinaryong martilyo. Isang mahabang kadena ang nakakabit sa likod ng maikling hawakan ng martilyo at nakapulupot sa kanyang braso, isang meteor hammer. 3 singsing, 3 lilang singsing na espiritu. Oo naman, ito ay pambihira. Buti na lang, hindi si Suwan. Sa mga salita ni Jian Mochen, 2 dilaw, 2 lila, 4 na singsing. Nang mailabas ang kanyang martial spirit, ito ay isang kalasag, na bilog ang hugis na may mga komplikadong pattern sa ibabaw nito. Malabo itong nakikita, parang ulo ng tigre. Defensive Soul Master. Napakalaki ng kalasag na kayang-kaya nitong maitago sa likuran ng mataba niyang katawan. Sa 3 babaeng nasa likod nila, si Zhu Liushuang, ang 4-ring soul sect, lahat ay purple soul ring. Weng Daimin, 3 lilang singsing na espiritu. Kuang Zantian, 3 purple spirit ring. Mabuting mga tao, sa 6, mayroong 3 4 na singsing na sekta ng kaluluwa. Ang labanang ito ay sapat na upang ihambing sa pangkat sa listahan ng mga batang talento sa aming klase. Lihim na hinangaan ni Tang Wulan ang kanyang puso, at habang hinahangaan, naramdaman niyang wala na iyon. Ang 6 na tao na pinili ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ay hindi kat-anji-tangi, ngunit naniniwala si Tang Wulan na kung haharapin nila ang 5 Wu Si Duo, medyo mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Ngunit natalo niya at ng iba pa si Wu Si Duo at sila. Ang mga estudyante ng henerasyong ito ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ay talagang malalakas, ngunit sa kasamaang palad, maaaring wala silang masyadong alam tungkol sa Shrek Academy. Ang henerasyong ito ng unang taon ng Shrek Academy sa labas ng paaralan ay mailalarawan lamang bilang napakaganda. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay pagkatapos na makumplito ang pagpapatala sa Shrek Academy, mayroon pa ring balita ang Sun Moon Royal Soul Master Academy. Alam din nila na 5 batang talento sa listahan ang naging mga bagong estudyante ng henerasyong ito ng Shrek Academy. Pero yun lang. Nang naghihintay si Tang Wulan at ang iba pa, sa katunayan, nagsagawa rin ng investigasyon ang Sun Moon Royal Soul Master Academy. Sa kanilang 6, wala ni isa sa kanila ang nasa listahan ng mga batang henyo. Sa makatuwid, natural lamang na isipin ng mga tao na dapat silang manalo. Ang kaliwang paa ni Long Chen ay bahagyang nasa lupa, ang kanyang katawan ay biglang tumalon, at siya ay sumugod muna kay Tang Wulan at sa iba pa. Ang pangalawang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikislap, at isang malakas na awit ng dragon ang tumunog kasabay nito. Ang pangalawang kasanayan sa kaluluwa, ang kanta ng dragon. Ang umuugong na tunog ay parang sangkap, sa paligid ng kanyang katawan, lumitaw ang maputlang gintong liwanag at anino, malabong parang dragon. Ang malakas at maliwanag na hininga ay labis na sumasabog. Si Wan, ang maliwanag na sagradong dragon. Ang trump card sa mga trump card ng Sun Moon Royal Soul Master Academy.
Kilala bilang ang pinaka-promising na pag-iral ng nakababatang henerasyon na maging isang apat na karakter na Battle Armor Master, narito, tiyak na siya ang ipinagmamalaking anak ng langit. Nang makita ni Long Chen na walang kahit isang pang-apat na singsing sa 6 na tao sa Shrek Academy sa tapat, nakilala na niya ang mga salita ni Tang Wulan na itinuturing niyang pinakamasama sa kanyang puso. Alam na alam ni Long Chen na ang laban ay ini-broadcast ng live ngayon, at hindi niya alam kung gaano karaming tao ang nanunood. Ito ang magandang panahon para sumikat. Ang kakayahang tumapak sa katawan ng mga mag-aaral ng Shrek Academy at magtatag ng posisyon sa mundo ng Master ng Espiritu ay ganap na angkop. Haha! Tumawa si Tang Wulan, hindi lang siya tumawa, pati ang kanyang mga kasama ay tumawa rin. Ikanaway ni Tang Wulan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang lahat ay hindi kailangang mag-follow up, at ang kanyang mga daliri sa paa ay dumampi sa lupa. Hindi ito mukhang kasing agresibo ni Long Chen, ngunit binati niya siya sa ordinaryong bilis. Ang 3 purple spirit ring sa katawan ni Tang Wulan ay binawi, at ang gintong halo na ginamit upang takutin ang mga manunood ay muling lumitaw, at ang mga gintong kaliskis ay dahan-daang lumabas. Lumakas ang boses ng Dragon Yin ni Long Chen. One-on-one, mayroon kang 3 singsing laban sa aking 4 na singsing, at ang aking martial soul ay parin ang maliwanag na sagradong dragon. Okay. Tuwang-tuwa si Long Chen at natalo ng isa-isa ang pinuno ng kalaban. Talagang ito ang pinakamagandang oras para gumanap. Ang distansya sa pagitan ng dalawang partido ay palapit ng palapit, at si Long Chen ay biglang nakaramdam ng mali. Ang kalaban na ito ay tila hindi naapektuhan ng kanyang Dragon Scene. Ang kanyang mga mata ay napakaliwanag, at ang tingin sa kanyang mga mata ay medyo mali. Anong klaseng hitsura iyon? Awa! Kawawa naman kayo! Sa sandaling maabot ang distansyang 100 metro, tumaas din si Tang Wulan sa hangin. Kasabay ng pagangat nito ay namumukadkad ang gintong espiritong singsing sa kanyang katawan. Sa chi at paghihirap ng dugo, ang hininga ng walang kap-oras na hari ng Golden Dragon ay biglang sumambulat na nakasentro sa kanyang katawan. Umakyat si Long Chen sa lupa gamit ang kanyang kaliwang paa at mabangis na bumangon sa langit, bumukas ang kanyang mga braso, kamandat ang unang singsing ng espiritu, at ang kuko ng dragon. Hindi niya sinasadyang maliitin si Tang Wulan. Maaari siyang maging unang henyo ng kabataang henerasyon sa Sun Moon Royal Soul Master Academy. Siya ay may kalmado at mabigat na personalidad at hinding-hindi mamaliitin ang kanyang kalaban. Kahit alam niyang dapat niyang supilan ang kalaban, todo-todo pa rin ang ginawa niya. Sa makatuwid, habang ang unang singsing ng espiritu ay nagniningning, ang ika-4 na singsing ng espiritu ay nagniningning din. Sabay-sabay na kumikinang ang mga double ring, ito ang high-end na kasanayan ng Spirit Master para kontrolin ang Spirit Ring. Ang pang-4 na soul skill, ang kapangyarihan ng dragon. Ang dugo ng maliwanag na sagradong dragon ay sumabog sa buong katawan, isang pares ng mga kuko ng dragon ang namumulaklak na may maliwanag na gininto ang liwanag, at isang layer ng pinong kaliskis ang lumitaw sa ibabaw ng katawan. Bagamat hindi ito tunay na sukat ng dragon, ito ay nagkaroon na ng hugis. Siya ay umaasa lamang na lumapit at bigyan ang kabilang partido ng pangalawang pagpatay, direktang talunin si Tang Wulan, at sa ilalim ng sarili niyang momentum, matatalo niya ang iba pang mga estudyante ng Shrek Academy habang naninira. Sa oras na iyon, kahit nasabihin ng kabilang partido na hindi sila ang pinakamalakas sa Shrek Academy, pagkatapos ay mga mag-aaral din sila ng Shrek Academy. Ano ang masasabi ko pagkatapos ng gayong kakilakilabot na pagkatalo? Sa sandaling ito, bumantong hininga si Tang Wulan. Tiyak na mas maagang magkakadikit ang hininga ng dalawang partido kaysa sa katawan. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Long Chen na ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot ay biglang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Paano kaya ito? Paano ako makakaramdam ng takot? Puno siya ng mga palaisipan, ngunit nasa harap niya ang lahat. Naramdaman na lang niya na parang sinalo ng kung ano ang puso niya, at nanginginig ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan. Sa kanyang harapan, si Tang Wulan, na bumangon din, ay tila tumangkad, at tila lumiliit sa kanyang harapan. Ang kapangyarihan ng mga kuko ng dragon ay bumagsak ng husto, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at hinimok ang kanyang kaluluwa na kapangyarihan upang kontrolin ang kanyang panginginig. Ngunit taliwas sa inaasahan, ang aura sa katawan ni Tang Wulan ay napakalakas na ang kapangyarihan ng dragon ay direktang bumagsak. Ang kapangyarihan ng dragon ay pagandahin ang kanyang dugo at aura ng maliwanag na sagradong dragon. Ngunit sa oras na ito ang bloodline aura ay direktang pinigilan, at maging ang epekto ng kakayahan ng kaluluwa ay pinigilan pabalik. Ito ang gap sa pagitan ng mga bloodline, at ito rin ang lugar kung saan malakas ang bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan. Gatlang M. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.